Si Gyaoji Itami ay isang 33 taong gulang na nagpapakilalang otaku na talunan, na halos katulad natin ngunit mayroon talagang layunin sa buhay at dagdag pa rito, ginagawa niya mismo ang lahat ng ating mga pangarap. Sa paano man ay nakakuha si Itami ng trabaho para maglakbay patungo sa ibang mundo. At hindi tulad natin, hindi siya pumupunta doon para maging kakaiba at magkaroon ng maraming babae, well minsan. Pumupunta siya doon para ipalaganap ang pagmamahal sa mga bala, tangke, at langis, kaya karaniwan ay ipalaganap ang pagmamahal ng Amerika sa mundo. Bagamat kasalukuyan siyang nasa Japan, nagpasya si Itami na sumakay sa tren, patungo sa isang mahalagang kaganapan, isang doujinshi sale exhibit. Nakakaugnay, naliligaw sa kanyang mga iniisip, nauntog si Itami sa isang haligi, parang ginagawa sa akin ng tatay ko dati bago siya umalis para bumili ng gatas. At nakakita siya ng mga sulyap ng 3 dalaga, isang elf na mahaba ang blondeng buhok, isang salamangkera na malalaki ang asul na mata, at pinakaimportante, isang gothic loli. Sigurado akong hindi ka man lang titingnan ng mga babaeng ito. Anyways, habang nangyayari ito, may talagang kakatwang nangyari. Isang malaking istruktura na parang gate ang lumitaw sa gitna ng lungsod at may lumipad na dragon mula rito. Hindi nagtagal ay lumabas ang isang buong hukbo na parang galing sa isang fantasy RPG game, binubuo ng mga kabalyero. Isang duwending kamukhang kamukha ng ex ko, at isang dragon ang dumaan sa tarangkahan at winasak ang lungsod. Walang sino man ang may pag-asa laban sa ganitong kaguluhan, kahit ang mga pulis ay tila walang magawa. Bakit parang nagiging totoo na itong anime, kung naiintindihan mo ako? Sa gitna ng kaguluhang ito, si Itami ay kumilos para labanan ang mga umaatake na nakatuon ng husto sa kanyang layunin, pigilan ang pagkansela ng Summer Doujinshi exhibit. Hinarap ni Itami ang isang attacking knight, sinunggaban siya at biglang pinatigas gamit ang kanyang sariling punyal. Ang mga walang silbing mamamayan ay binigyan ng masisilungan sa loob ng Imperial Palace at si Itami kasama ang puwersa ng pulisya ay binabantayan sila, naninindigan sa kanilang kinatatayuan. Ang malakas na artillery ng militar ng Hapon ay nagdulot ng malaking dagok sa mga sumasalakay na halimaw, sinira ang kanilang pormasayon at itinulak sila pabalik. Dahil sa mga kagitingan ni Itami noong pag-atake, siya ay ginawaran ng pagkilala at itinalaga bilang isang second lieutenant sa militar. Gayunpaman, nakahanap siya ng kaibigan kay Kirita, isang kapwa sundalo sa puwersa ng militar na kapareho ng interes ni Itami. Oo, interes sa anime, masasabi ko. Napagpasyahan ng pamahalaan ng Hapon na ang pinakamabuting gawin ngayon ay ipadala ang kanilang mga puwersa sa labas ng pintuan upang galugarin ang espesyal na rehiyon, at subukang makipag-usap sa mga sumalakay sa kanila. Pagkaraan ng 3 buwan, si Itami kasama ang isang batalyon ng mga sundalo ay ipinadala upang magmanman sa labas ng pintuan. Ipinahayag ng emperador na sa tulong ng kanilang mga karatig estado ay bubuo sila ng isang malakas na hukbong imperial at lalabanan ang Japanese Self-Defense Force at mabawi ang Arnis Hill, ang burol sa paligid ng pintuan. Si Haring Duran, isang commander mula sa angkan ng Herb, na tila nag-aalinlangan tungkol sa labanang ito. Sa umaga ng labanan, nawawala ang hukbong imperial at ang kasalukuyang mga puwersa ng ang magkakampi na kaharian ay walang awang binomba ng Japanese self-defense at lahat ng kanilang opens iba ay napigilan. Nanumpa si Duran na maghihiganti sa Japanese Self-Defense Force at nagpahayag na babayaran niya sila ng isang pana. Iminungkahi niya na tambangan ng hukbo ng magkakampi na kaharian ang puwersa ng Hapon sa gabi ng kabilugan ng buwan sa ilalim ng takip ng dilim. Gayunpaman, handa ang puwersa ng Hapon para dito at napigilan agad ang tangkang pagtambang sa pamamagitan ng malakas na pambobomba ng kanilang mga nakakabit na baril at tangke. Ang buong puwersa ng magkakampi na kaharian kasama si Duran ay nalipol. Ibinunyag na ang pagkawasak ng mga puwersa ng magkakampi na kaharian ay inaasahan na ng emperador at tuwang-tuwa siya sa kinalabasan nito dahil alam niyang hamina na ang mga hukbo ng mga nakapaligid na bansa at hindi na nagbabanta. Inuutusan niya ang kanyang anak na babae, si Prinsesa Pina na magmanman sa sumasalakay na mga hukbo kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kabilang panig ng burol, nagpasya ang Japanese Defense Force na mahalaga ang paghanap ng impormasyon tungkol sa mga tao at kultura ng rehiyong ito at nagpadala ng 6 na grupo ng mga tiktik upang imbestigahan ang mga kalapit na bayan ng espesyal na rehiyon.
Ang atubili na si Itami ay hinirang na commander ng ikatlong grupo ng mga tiktik at inutusan na mangalap ng impormasyon at subukang magtatag ng maayos na relasyon sa mga tag-abayan. Dumating sila sa nayon ng Koda at agad na nakipagkaibigan sa mga taga-nayon na nagbalita sa kanila tungkol sa isang pamayanan sa malapit na kagubatan. Ngunit nang marating ng grupo ang kagubatan, nagulat sila nang makita itong sinusunog ng isang malaking dragon na humihinga ng apoy. Lumipad paalis ang dragon pagkatapos ng ilang sandali, ngunit ang buong pamayanan sa kagubatan ay sunog na. Bagamat mukhang walang nakaligtas sa insidente, natuklasan ni Itami ang isang malapit na balon. At nang subukan niyang kumuha ng tubig mula sa balon, natagpuan niya ang isang walang malay na batang babae na may mahabang buhok na blonde at tainga ng duwende na lumulutang sa ibabaw ng tubig ng balon. Bumaba si Itami sa balon upang sagipin ang walang malay na elf na babae. Dahil nalipol ang buong pamayanan ng mga elf, sinabi ni Itami na isasama nila siya bilang isang takas dahil lamang sa siya ay may marangal at mabait na puso at hindi dahil interesado siyang maglakbay kasama ang isang elf na babae at si Kira Ada. Naglakbay ang grupo pabalik sa Arnis Hill, huminto sa nayon ng Koda upang ipaalam sa kanila ang trahedya ng pamayanan sa kalapit na kagubatan at hilingin sa kanila na kupkupin ang elf na babae. Ngunit tumanggi sila. Sinasabing hindi nila maaaring kupkupin ng isang elf at iiwan na nila ang kanilang nayon, tulad ng ginawa ng aking ama sa akin, at tatakas dahil sa takot sa dragon ng apoy. Gumagala sa malapit. Sa labas ng nayon ng Koda, nakikita natin ang bahay ng salamangkero na si Kato kasama ang kanyang apprentice na si Leyley. Labis na hindi natutuwa si Kato na kinailangan niyang lisanin ang kanyang bahay at walang sapat na espasyo sa kariton ng asno upang dalhin ang lahat ng kanyang mga aklat ng salamangka. Mabilis na umalis ang magguro at mag-aaral sa kanilang kariton sa tulong ng lumulutang na mahika upang pag-aanin ang bigat ng lahat ng mga aklat ng salamangka ni Kato. Hindi ang pinakamarangal na paggamit ng mahika, ngunit ang mga desperadong panahon ay nangangailangan ng desperadong mga hakbang. Mabilis na natigil ang dalawa dahil sa ehe ng isa sa mga kariton ng kabayo. Napahinto ang paglikas ng mga taga-nayon at nasugatan ang isang batang babae na nakasakay sa kariton. Nagmamadaling tumugon ang grupo ni Itami para lutasin ang krisis. Naakit si Leyley at pumunta para tingnan ang kaguluhan. Sinusubukang tulungan ng batang babae, si Leyley ay malapit ng atakihin ng nababahalang kabayo, ngunit agad itong binaril ng grupo ni Itami. Nakaramdam ng pasasalamat si Leyley sa grupo ni Itami dahil sa pagliligtas sa kanya. Kalaunan, nakita natin na may grupo ng mga bandido na nagbabalak sakupin ang mga walang kalaban-labang tao ng Koda Village at pabagsakin ang lokal na Panginoon, kinokontrol ang isang village kada isa. Hindi nila alam, mayroon silang nakamamatay na babae sa kanilang landas, si Rory Mercury na nag-aangking apostol ng madilim na Diyos. Walang kahirap-hirap niya silang hinihiwa gamit ang kanyang higanteng karit, ang kabilugan ng buwan ang nagsisilbing isang kahangahangang tanawin habang siya'y nagbibigay ng nararapat na hatol. Samantala, inaalalayan ng grupo ni Itami ang mga taga-nayon ng Koda habang sinusubukan nilang tumakas palayo sa nagliliyab na dragon hanggat kaya nila, nang walang tiyak na patutunguhan. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila si Rory na nakatayo sa kanilang daan kasama ang isang kawan ng mga uwak. Labis na natuwa sina Itami at Kira Ada sa di inaasahang pagtatagpo sa isang gothic lowly. Tila lubos na nagtitiwala ang mga taga-nayon ng Koda kay Rory, tinatawag siyang orakulo at iginagalang siya ng labis. Ipinabatid ng mga taga-nayon sa kanya ang tungkol sa grupo ni Itami at naging interesado siya sa kanilang mga sasakyan. Sinasabing kailangan niya ng masakyan kaya sumakay siya sa upuan ng driver, nakaupo sa ibabaw ng nagpupumiglas na si Itami habang pinapanood ni Kira Ada na may nakakabigong inggit. Habang sila'y sumusulong, biglang lumitaw ang higanteng dragon ng apoy at nagsimulang walang awang atakihin ang mga taga-baryo. Sa tulong ng batang elf at ni Rory, napigilan ng grupo ni Itami ang umaatakeng dragon sa pamamagitan ng sapat na paninira dito gamit ang kanilang mga baril at missile launcher. Dahil nalutas na ang problema sa dragon, ang mga tao sa baryo ng Koda ay maaari nang lumipat at maghanap ng masisilungan sa ibang lugar. Ngunit ilang bata at matatanda mula sa baryo na walang mapuntahan ang naiwan sa grupo ni Itami, kasama ang batang elf, si Leyley at si Rory na tinanggap sila at nagpahayag na sila ay sa wakas babalik sa Arnis Hill. Ibinunyag ang pinagmula ng elf na babae, si Tukoluna Marso. Nawala ang kanyang ama na nagligtas sa kanya noong pag-atake ng dragon sa kanilang pamayanan.
Ngayon siya ay nasa pangangalaga ng grupo ni Itami. Sa kalapit na mga bayan at baryo, ang mga usap-usapan tungkol sa pagtataboy ni Itami at ng kanyang grupo sa naglalagablab na dragon ay kumakalat na parang apoy sa tuyong damo at mabilis na nakarating kay Prinsesa Pina na nagkukubli kasama ang kanyang mga tauhan habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang misyon na makarating sa Arnis Hill. Ang grupo ni Itami kasama ang mga takas at ang kanilang inaalagaan, ay sa wakas nakarating sa himpilan ng hukbong sandatahan ng Hapon sa Arnis Hill. Pinapayagan ng pulutong ni Itami na tanggapin ang mga takas dahil sa makataong kadahilanan at sa militar. Ito ay isang pampulitikang pagkakataon upang magtatag ng magandang relasyon sa mga tao sa espesyal na sona. Inutusan si Itami na alagaan ang mga takas at tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Nagsimula silang magtayo ng mga bahay para sa mga takas upang sila ay tuluyang makapanirahan at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Ang mga babaeng takas ay nag-e-enjoy sa nakaka-relax na paliguan at nagkaroon ng taus-pusong usapan tungkol sa kanilang mga sitwasyon. Ibinunyag na si Haring Dern ay buhay pa ngunit nawalan siya ng isang braso at isang binti. Natagpuan siya ni Prinsesa Pina na nagpapagaling at ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa mapanlinlang na emperador. Planong gamitin ang hukbong pananggol ng Hapon upang puksain ang hukbong alyado. Lumalakas ang kanyang determinasyon na bisitahin ang Arnis Hill upang malaman ang katotohanan. Sa Arnis Hill, mukhang hindi pa rin makamove on si Tuka sa pagkamatay ng kanyang ama, kumakapit pa rin sa maling pag-asa ng kanyang pagbabalik. Kasabay nito, nararamdaman ni Tuka, kasama ang mga takas, na parang sila ay pabigat sa JSDF at gustong kumita para sa kanilang sarili sa anumang paraan. Tinutulungan sila ni Itami sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila ng kalapit na larangan ng digmaan kung saan libu-libong dragon ang nakahandusay na patay pagkatapos ng labanan ng mga hukbo ng imperyo at alyado laban sa JSDF. Tinagubilinan sila ni Itami na kolektahin ang mga kaliskis ng dragon mula sa kanilang mga labi at ipagpalit ang mga ito upang kumita ng ikabubuhay. Ang grupo ni Itami kasama sina Leyley at Rory ay nagbibigay ng lakas ng loob at umaaliw kay Tuka habang sila ay lumalabas para magbenta ng mga kaliskis. Ang grupo ng paniniktik ni Itami ay nagtungo sa kalapit na bayan ng Atalaka upang subukan ng mga takas na ibenta ang mga kaliskis ng dragon, ngunit sa kanilang daan ay nakita nila ang usok na nagmumula sa bayan. Ang bayan ng Atalaka ay inaatake ng mga armadong bandido na mga labi ng aliadong puwersa. Si Prinsesa Pina at ang kanyang mga sundalo ay nilalabanan ang mga bandido at ang bayan ay nasa kaguluhan. Si Prinsesa Pina na ipinanganak sa babae ng emperador ay palaging nakaramdam na hindi siya pinapahalagahan ng kanyang ama. Binuo niya ang kanyang Knight Order upang patunayan ang kanyang sarili sa emperador ngunit ang kanyang mga kabalyero ay hindi kailanman itinuring na karapat-dapat ng hari, palaging inilalayo sa labanan at idineklarang mga bantay pandangal na dapat nakatayo sa gilid. Ngunit kay Arnis Hill, siya at ang kanyang mga kawal sa gabi ay binibigyan ng pagkakataong lumaban sa isang tunay na labanan sa unang pagkakataon at hindi niya dapat hayaang mabaigo ang kanyang mga kawal sa gabi. Habang ipinagtatanggol niya ang Atalaka mula sa umaataking mga bandido, nagulat siyang makaharap ang pulutong ni Itami kasama sina Leyley, Rory at Tuka na nagtatangkang pumasok sa Atalaka. Maaari kayang ito ay isang kaalyado na mapapatunayang malaking tulong sa misyon ni Pina. Balewala ang mga panganib, nagpasya si Pina na buksan ang tarangkahan ng bayan, tinatanggap ang mahiwagang grupo. Sa pagkubkob sa bayan, imposible ang kalakalan ng kaliskis ng dragon. Kaya't ang grupo ni Itami ay nakipagtulungan kay Prinsesa Pina upang ipagtanggol ang Atalaka at pigilan ang mga umaataking bandido. Dahil sa kanyang pagdududa sa JSDF, pinapante ni Pina ang grupo ni Itami upang bantayan ang timog na pasukan ng bayan dahil doon nakatuon ang mga puwersa ng kaaway. Ngunit nagsagawa ng sorpresang pag-atake ang mga bandido mula sa silangang tarangkahan at mabilis na bumagsak ang mga gwardya ni Pina roon, kaya nakapasok ang mga bandido sa Atalaka. Paano tutugan ng prinsesa? Naghahanda ang JSDF na magpadala ng reinforcement sa kahilingan ni Itami upang tulungan ang labanan sa Atalaka. Samantala, pumasok na ang mga bandido sa bayan at nagsimula ng kanilang pagsalakay. Sa gabi ng utos ni Pina, si Norma ay nabihag ng mga bandido ngunit hindi niya kayang tawagin ang squad ni Itami para tulungan siya dahil tinangka niya silang gamitin bilang pain sa timog na tarangkahan. Si Rory, puno ng sigasig sa labanan, ay nagmadaling sumali sa laban sa silangang pasukan. Sumunod din ang squad ni Itami.
Dumating si Rory sa lugar ilang sandali bago dumating ang mga dagdag na sundalo ng JSDF. Winakasan niya ang buhay ng kanilang pinakamalakas na mandirigma sa isang bagsak. Mabilis na inubos ng pambobomba mula sa himpapawid ng dagdag na unit ng JSDF ang natitirang mga bandido at natapos na ang pagsalakay sa Atalaya. Gayunpaman, nadismaya si Prinsesa Pina sa kanyang kawalan ng kakayahan noong labanan at natatakot na baka ang mga tinatawag na kaalyado ng JSDF na kanyang nabuo noong labanan sa Atalaya ay biglang magbago ng isip at pigilan siya, at sakupin ng bayan anumang oras na gustuhin nila. Kinupkop ni Itami ang 3 takas na bandido, na lahat ay magagandang babae. Sa wakas, naibenta na nina Leyley at ng mga babae ang mga kaliskis ng dragon sa isang mangangalakal sa bayan at naglakbay pabalik sa Arnis Hill. Ngunit isang di inaasahang banta ang naghihintay sa kanila. Inatake sila ng trikulay na Rose Knights at inutusan ni Itami ang kanyang grupo na tumakas upang maiwasan ang labanan para respetuhin ang kasunduan sa kapayapaan. Ang problema, naiwan siya at nasa awa ng mga Rose Knights. Ang Knight Order ng Rose ay nagtatrabaho sa ilalim ni Pina. Dala nila ang sugatang si Itami pabalik sa prinsesa ngunit nagalit ito dahil nilabag ng sarili niyang mga knight ang kasunduang pangkapayapaan na pinirmahan niya kasama ang squad ni Itami. Ang pinakamalalang maaaring mangyari ay ang ganap na digmaan ng JSDF bilang tugon sa paghuli sa kanilang second lieutenant. Ang squad ni Itami ay palihim na pumasok sa Atalaya sa tulong ni Tuka na pinatulog ang mga gwardya sa gate gamit ang kanyang mahika. Samantala, sa mansyon ni Countess Former, inalagaan ang mga sugat ni Itami at binayaran siya sa pamamagitan ng mga katulong sa mansyon na nasa kanyang serbisyo. Hindi nagtagal at nakapasok ang grupo ni Itami sa loob ng mansyon at nakita si Itami na pinaglilingkuran ng magagandang katulong. Frustrated si Pina kay Boza at Panache, ang 2 kabalyero ng Order of the Rose na nagpasimula ng atake kay Itami at sinabi na para maitama ang kanilang pagkakamali at makuha ang pabor ni Itami, kailangan nilang gamitin ang kanilang sarili. Gayunpaman, habang papasok si Boza sa kwarto ni Itami na nakasuot ng damit na pambahay, nagulat siya na naroon ang buong grupo niya na nag-e-enjoy sa isang masayang gabi kasama ang mga katulong ng mansyon. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya ni Itami at nagalit siya, kaya sinampal niya ito. Labis na nababahala si Pina dito at humiling na payagan siyang samahan ng grupo ni Itami pabalik sa Arnis Hill upang personal na humingi ng paumanhin sa commander ng JSDF. Nakaharap niya si General Hezama ng JSDF at humingi ng tawad para sa pagiging magagalitin ng kanyang mga kabalyero kay Itami. Dinala si Tuka sa kabilang panig ng gate upang magbigay ng pahayag bilang kinatawan ng espesyal na rehiyon, kasama si Leyley bilang interpreter. Gayunpaman, nagpilit sumama sina Rory, Prinsesa Pina, at Boza. Pagkatapak pa lamang nina Pina at ng iba pang mga residente ng imperyo sa labas ng gate, namangha sila sa tanawing nasa harapan nila. Ang masiglang lungsod ng modernong Tokyo, mula sa matatiyog na gusali hanggang sa teknolohikal. Ang mga pagsulong ay tila galing sa ibang mundo. Paglabas pa lamang nila ng tarangkahan, sinabi ni Kamikado, isang opisyal mula sa Intel HQ, na narito siya para samahan si Itami. Ibinunyag niya na si Itami ay hindi lamang isang ranger kundi isa ring espesyal na ahente. Gayunpaman, si Itami kasama sina Tuka, Leyley at Rory ay nagpunta sa isang tindahan ng damit para kumuha ng formal na damit para kay Tuka, nakakatawan sa espesyal na sona. Si Prinsesa Itami at ang iba pa ay dumating sa Senado ng Hapon. Si Prinsesa Pina ay dinala sa isang lihim na silid kung saan sinimulan ng tagapayo ng punong ministro at isang sugo ng Foreign Ministry ang pakikipagnegosasyon sa kanya. Sa Senado, kinapanayam ni miyembro ng Diet na si Kuhara si Itami kasama ang 3 babae, sinusubukang sisihin ang JSDF sa pagkawala ng buhay ng mga sibilyan sa espesyal na sona noong atake ng Fire Dragon. Gayunpaman, mabilis siyang pinatahimik ni Rory na walang awang pinahiya siya sa harap ng buong Senado. Pagkatapos ng delegasyon, tapos na rin ang negosasyon ni Pina sa tagapayo ng punong ministro. Umalis ang eskwadron sa tren ng subway, sinusubukang pigilan ang sinumang sumusunod na subaybayan sila. Pagkababa nila sa subway, dinalaw ni Itami ang isang babae na papunta sa kanyang apartment kasama si Rory. At ang iba pa at may nakakagulat na revelasyon na naganap. Ang misteryosong babae ay dating asawa ni Itami. Lahat ay nagulat nang malaman nila ang tungkol sa dating asawa ni Itami, si Risa. Lalo na si Shino ay gulat na mayroong nabaliw para pakasalan si Itami,
pero hindi nagustuhan ni Risa ang komento na yon. Tinitignan ni Shino ang dalawa at nakikita niya kung bakit nagkatuluyan sila. Ang iba ay nagtatago sa kanilang mga humahabol sa apartment ni Risa. Nakakita si Rory ng mga manika at nagulat na baka nandoon si Hardy, habang si Leyley naman ay naakit sa lahat ng mga libro. Si Risa ay isang otaku katulad ni Itami at isa ring gumagawa ng doujinshi manga. Natuklasan ni na Prinsesa Pina at Boses ang koleksyon ni Risa ng BL manga at agad silang naantig. Sa pamamagitan ng kultura ng otaku, ipinapaliwanag ni Itami ang lahat kay Risa na pagkatapos maunawaan ang lahat ay tinatanong siya kung bakit niya ito isinangkot sa isang bagay na mapanganib. Kumampi rin si Akira kay Risa at pinaalalahanan si Itami na isa lamang siyang sibilyan at nalulungkot dahil iniwan niya si Kamikado kanina. Sabi ni Teiko na isinasaalang-alang ang lahat ng nangyari, hindi mapagkakatiwalaan si Kamikado. Tinanong ni Akira kung maaaring naglalabas ng impormasyon si Kamikado pero hindi gaanong pinagdududahan ni Teiko si Kamikado at nagmungkahi na maaaring ang mga taong nakapaligid sa kanya ang gumagawa nito. Tinanong ni Akira kung sinusundan sila at sabi ni Teiko na mapapatunayan nito kung may mangyari. Masama pa rin ang nangyayari kahit wala si Kamikado, kung hindi, mapapatunayan na si Kamikado ang dahilan. Ayaw ni Risa na may mangyari sa bahay niya dahil may deadline siya bukas. Natutulog na ang lahat maliban kay Akira na nagbabantay at kay Risa na gumagawa ng trabaho niya. Nagkukwentuhan ang dalawa at binanggit ni Risa na magkaibigan na lang sila ni Itami ngayon pero hindi sigurado si Akira kung posible yun pagkatapos ng diborsyo. Ibinunyag ni Risa na hindi sila naghiwalay dahil sa away at iba sila kumpara sa karaniwang mag-asawa, at dahil pareho silang kakaiba, mas bagay sa kanila ang kasalukuyang relasyon nila, na naiintindihan ni Akira, pero tinanong ni Risa kung hindi niya itatanggi na sila ay mga kakaiba. Magkasamang nagbabasa ng BL manga si Prinsesa Pina at Boses, at labis silang nag-e-enjoy kaya humiling si Boses na irekomenda siya para sa pag-aaral ng wika. Nagising din si Itami at nang makita si Leyley na natutulog sa tabi niya, napahiya siya at nag-isip kung anong gagawin. Pagkatapos ng payapang gabi, sinabi ni Itami na maglilibang sila sa araw na yon. Ngunit hindi sumang-ayon si Shino dahil mas malaki ang problema nila. Pero ipinaliwanag ni Itami na ang motto niya ay kumain, matulog, maglaro at ang maliliit na bagay ang nagbibigay kahulugan sa buhay at saka kung alam ng kaaway kung nasaan sila. Kahit saan ay mapanganib kaya mas ligtas sila malapit sa maraming tao. Tuwang-tuwa si Risa at nagmungkahi na mag-shopping at plano ni Itami na pumunta sa Akihabara. Boses ay bamulong ng isang bagay sa tainga ni Akira. Sinabi ni Akira kay Itami na gusto ni Boses na pumunta sa aklatan para magsaliksik ng literatura. Nagpasya si Itami na maghiwa-hiwalay muna ang grupo sa umaga at magkita sa Shinjuku Station sa ikalawa ng hapon at pagkatapos ay pupunta sa Hot Springs, na ikinatuwa ni Risa. Sa kabila nito, nanatili pa ring tahimik si Rory dahil ayaw niyang mamili dahil suot niya ang kanyang formal na damit bilang isang pari kaya hindi siya interesado sa ibang damit. Gayunpaman, nang magpunta sila sa pamimili, nabighani si Rory sa magagandang damit. Nagsukat ng iba't ibang damit ang mga babae at nakita sila ni Risa na bumati na lahat sila ay mukhang napaka-cute. Sa aklatan, namamangha sina Boses at Prinsesa Pina sa dami ng libro. Tinanong sila ni Akira kung ano ang gusto nilang makita. Sumagot sila na gusto nilang makakita ng sining at itinaas ang isang BL manga. Habang naglilibang, nakasalubong ni Itami ang ministro ng depensa at nagkumustahan sila tungkol sa 2 taon na ang nakalipas simula noong una silang magkita. Noon, natalo lang ang ministro sa eleksyon at walang trabaho, at si Itami ay nasa middle school pa lang. Tinanong ni Itami ang ministro kung dapat ba siyang maglakad-lakad ng walang bodyguard pero sinabi lang ni Kano na kasama niya ang pinakamalakas na bodyguard, si Itami. Naglakad-lakad ang dalawa at sinabi nilang kakaiba ang sitwasyon nila at inamin ni Kano na ang buhay. Talagang puno ng sorpresa. Nag-usap ang dalawa tungkol sa pagkahilig nila sa mga manga, pagkatapos ay binigyan ni Itami si Kano ng mga bagong labas dahil hindi siya makapunta sa bookstore ngayon. Ikinwento ni Kano ang mga problema niya kay Itami at nagtanong tungkol sa mga bisita nila, at natuwa siyang malaman na maayos ang kalagayan nila. Sinabihan ni Kano si Itami na bumalik sa orihinal nilang plano at pumunta sa lugar na binabantayan ng hukbong sandatahan. Samantala, maraming nabili ang mga babae. Napansin ni Itami na pagod si Akira at nagtanong siya tungkol dito.
Ipinaliwanag ni Akira na nagkamali siya ng pag-unawa sa prinsesa at palaso, at sinabi niyang akala niya ay tungkol ito sa sining. Ipinaliwanag ni Itami na mas mabuti sana kung pumunta si Akira sa IQ Kuro. Nagtungo silang lahat ngayon sa mga maiinit na bukal. Binabantayan ng espesyal na pangkat ng depensa ng Hapon ang bahay tuluyan laban sa sinumang makapasok. Sinabi ni Kano na hindi niya inaasahan na ganito ang digmaan, kung saan ipinaliwanag ni Coronel Ryuzaki na ang modernong digmaan ay ika-4 na henerasyong digmaan na sumisira sa mga target sa isang bagsak. Ang bahay tuluyan ang kanilang tanghalan sa araw na ito. Nakita nila si Itami at ang iba pa na dumating sa bahay tuluyan sa mga kamera. Naghanda ang mga babae para sa paliguan ngunit naramdaman ni Rory na may nakatingin sa kanila na naging dahilan para maghinala si Shino sa kapitan. Isa ito sa mga lalaking nagbabantay sa bahay tuluyan na natarante ng ngit-iyan siya ni Rory. Sinasabi niya na nagtama ang kanilang mga mata at pakiramdam niya na papatayin siya nito, pero hindi siya pinaniniwalaan ng babae sa kanyang earphone dahil mahigit 450 metro ang pagitan nila. Sigurado ang lalaki na napansin siya at sinasabi na sobrang delikado si Rory, kaya inutusan siya ng babae na magpalit ng posisyon dahil babantayan na ng kanilang katulong ang paliguan at locker room. Tuwang-tuwa ang mga babae at susubukan sanang tumalo ni Rory sa hot spring pero pinigilan siya ni Shino, sinasabing dapat muna siyang maligo. Si Itami at ang iba pa ay nag-e-enjoy sa kanilang pagre-relax sa hot spring. Inaasar ni Shino si Boss tungkol sa pagkakagusto ni Akira sa kanya pero sinasabi niya na hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang mga knight at mga pamumula pero sinabi ni Prinsesa Pina kay Boss na magsalita tungkol sa uri ng lalaking gusto niya. Tinanong ni Rory si Risa kung ano na ang namamagitan sa kanila ni Itami. Gusto malaman ng mga babae kung bakit siya nagpakasal at nagdiborsyo sa kanya. Ibinunyag ni Risa na kilala na niya si Itami mula noong middle school kaya alam na niya ang pagkatao nito at dahil wala siyang sapat na pera para makakain, mukhang nakakaakit ang sweldo ni Itami kaya pinakasalan niya ito kapalit ng pag-aalaga nito sa kanya. Diniborsyo niya si Itami dahil hindi nito alintana ang nararamdaman ng ibang tao sa paligid niya at naisip niya na kailangan nila ng bagong simula. Binabantayan sila ng Japanese Special Defense Squad habang nagtatamasa sila ng kasiyahan. Binyantaan ng presidente ng US ang Japanese Prime Minister gamit ang sensitibong impormasyong pampulitika. At hinihiling sa punong ministro na sabihan ang pangkat ng depensa na itigil ang kanilang operasyon. Nag-aatubiling sumunod ang punong ministro. At heto na naman tayo, kahit sa anime, ganid pa rin ang US. Habang papalapit ang mga ahente ng US kina Itami at sa iba pa, lahat ay tulog sa kalasingan maliban kina Rory at Itami. Tila balisa si Rory dahil sa nagaganap na labanan sa malapit at sinisimulan niyang akitin si Itami. Ang tensyon sa pagitan nina Itami at Rory ay mabilis na napawi ng matagpuan ng kanilang mga humahabol ang mismong labas ng silid kung saan silang lahat naruroon. Si Rory, na nasabik dahil sa ingay na naganap sa malapit, ay uhaw sa laban at sumugod. Sa kanila gamit ang kanyang karit. Sinisimulan niya silang hiwain na parang mantikilya at tila nasobrahan siya sa kanyang sigla. Ipinapakita na ang grupo ni Itami ay hinahabol hindi lang ng isa kundi ng 3 magkakaibang grupo, mga ahente ng US, Russia at China. At siguro naman nahulaan mo na, ang US ang unang nakarating doon. Nagpaputukan sila sa isa't isa sa gitna ng kaguluhan habang walang awang pinapatumba ni Rory ang lahat sa kanyang daan. Si Itami at ang iba pa ay umiiwas sa mga bala sa kanilang silid at nagtatago mula sa kaguluhan. Nang hamupa ang alikabok, tumakas si Itami at ang iba pa mula sa bahay tuluyan. Nagsimula silang magtaka kung bakit sila inaatake at kailangang tumakas mula sa panganib. Ipinahayag ni Itami na wala siyang kaalam-alam tungkol dito at iminungkahi ni Pina na maaaring dahil may isang grupo na gustong makipagpayapaan sa kanyang kaharian habang ang isa naman ay hindi, at nagkakagulo ang dalawang grupo habang sila naman ay nadadawat at napapahamak. Habang patuloy silang tumatakas sa kotse, nagpasya silang huminto sa labas ng isang tindahan para magpahinga at kumain. Mukhang inis pa rin si Rory kay Itami at tinanong siya ni Risa kung ano ang ginawa niya para magalit ito. Ipinaliwanag ni Itami na wala siyang ginawa kaya iyon ang problema. Ipinost ni Risa sa iba't ibang online forums na ang Genzo Memorial ang susunod at huling lugar na pupuntahan ng mga bisita mula sa imperyo bago sila umuwi. Ginagawa niya ang debate na ito para dumagsa ang maraming tao sa memorial upang makita ang mga bisita at magdulot ng kaguluhan,
na nagpapahirap sa mga special agent na target ang mga bisita na kumilos. Nakakuha ng atensyon ang post ni Risa mula sa libu-libong sabik na tagahanga na dumagsa kay Jinzo. Upang maiwasan ang pressure mula sa ibang mga bansa na ipasa ang mga bisita, biglang nagbitiw sa tungkulin ang punong ministro ng Hapon na ikinagulat ng lahat sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Dahil sa lubusang bara ang daan papuntang Jinzo dahil sa trapiko, nagpa siya si Itami at ang iba pa na ituloy ang natitirang bahagi ng paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad at iwanan ang kotse. Nagpaalam si Itami kay Risa at sa kanilang operasyon na bantayan ang mga babaeng bisita hanggang sa makatawid sila. Nagsisimula ng ligtas ang tarangkahan. Ang mga ahente na humahabol sa kanila ay sumuko at umatras. Si Itami at ang mga babae ay binigyan ng isang engranding pagpapalam habang sila'y bumabalik sa tarangkahan at sa wakas ay bumalik sa Arnis Hill pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na bakasyon. Labis na naantig si Prinsesa Pina pagkatapos makita mismo ang mundo sa labas ng tarangkahan at nangangamba na ang isang digmaan laban sa ganitong kalakas na puwersa ay magbubunga lamang ng pagbagsak ng imperyo. Kaya nanumpa siya na bumuo ng isang mapayapang relasyon sa Japan at wakasan ang digmaan. 5 buwan na ang nakalipas mula noong unang labanan sa pagitan ng JSDF at ng espesyal na SONA. Parami ng parami ang mga refugee na nagtitipon sa Arnis Hill, na ginagawang isang abalang bayan. Si Prinsesa Pina, kasama ang sugo ng ministrong panlabas ng Hapon na si Sugawara Kujo, ay bumabalik sa imperial na kabisera upang isagawa ang negosasyon para sa kapayapaan sa Hapon. Mukhang isang balisa si Pina dahil sa napakalaking pasanin ng kaligtasan ng imperyo na nakaatang sa kanyang balikat. Samantala, isang kakaibang taong nakatalukbong ang namataan na papalapit sa burol ng Arnis. Si Pina ay pumunta sa isang pananghaliang handog na isinaayos ni Cicero Lamardos, pinuno ng isang mahalagang angka ng imperyo at mataas na opisyal ng Senado. Gusto ni Pina na sang-ayunan ng Senado ng imperyo ang mapayapang relasyon sa Hapon. Kaya naman, sinusubukan niyang kumbinsihin si Cicero para sa negosasyon ng kapayapaan kasama si Sugawara. Ipinakilala ni Sugawara ang kanyang sarili bilang sugo mula sa Japan at nag-alok ng iba't ibang marangyang regalo, kabilang ang isang Katanji tanging katana. Namangha si Cicero sa mga pambihirang regalo at nagbago ang kanyang pananaw tungkol sa Japan, ngunit nang matanto niya na ang Japan ang bansang nasa likod ng tarangkahan. Nagalit siya kay Pina dahil sa lihim na pakikipag-usap sa kalaban. Inabot nila sa kanya ang isang listahan ng mga pangalan, kabilang ang pangalan ng pamangkin ni Cicero, at ipinaliwanag na ito ay listahan ng mga taong hawak sa Japan sa kasalukuyan. Gamit ang ligtas na pagbabalik ng lahat ng bihag ng imperyo na nahuli sa kanilang ekspedisyon sa kabilang ibayo, umaasa sina Prinsesa Pina at Sugawara na makumbinsi ang mga pangunahing maimpluwensyang pamilya at mga senador ng imperyo upang parangalan ng negosasyon para sa kapayapaan. Gustong iligtas ang kanyang pamangkin, pumayag si Cicero na makipagtulungan kay Prinsesa Pina at magtulungan para sa kapayapaan sa Japan. Sa kampo ng mga refugee ng Arnis, lalong humirap ang pamamahala dahil sa dami ng refugee na dumating. Nagpadala si Countess Muya Vitelica ng kanyang mga katulong upang tumulong sa bayan ng mga refugee, at napunta sila sa maraming lugar sa bayan kabilang nasa bar. Ito ay naging dahilan upang maging regular ang maraming batang sundalo ng JSDF sa mga bar. Sinabi ni Itami na karapat-dapat silang magpahinga paminsan-minsan ngunit kung sila ay magiging masyadong pabaya, dapat ipaalam agad sa kanya. Bigla na lang may isang katulong na sinipa palabas ng bar ang isang lalaki at nang magkakagulo na, sumulpot si Rory at pinalayas ang lalaki. Ipinapaliwanag ni Itami na nagpunta siya doon para sa negosyo kasama si Kurakawa at umupo silang lahat sa bar para pag-usapan ito. Napansin nilang naglilibot si Tuka sa labas at tinawag siya para tanungin kung okay lang siya, pero binaliwala lang sila nito at umalis. Hindi pa rin matanggap ni Tuka ang pagkamatay ng kanyang ama at patuloy pa rin siyang naghahanap sa kanya nang walang patumangga sa buong kampo ng mga lumikas araw-araw. Nag-aalala sina Itami at ang iba pa pero wala silang magawa habang umiinom sa bar. Hindi nasisiyahan si Kurakawa sa sagot ni Itami at umalis ng dismayado, iniwan sina Itami at Rory na magkasama. Naginuman sina Rory at Itami at tinatangkang ligawan ni Rory si Itami ngunit walang pakialam siya sa mga pagtatangka nito, gaya ng dati.
Biglang sumulpot ang kakaibang nakatalukbong na tao at nagalit dahil iniisip niyang bata si Rory at pinagsisilbihan ng alak sa bar na ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang dark elf at lumapit kay Itami at Rory sa bar ng bayan. Ipinahayag niya ang kanyang pangalan na Yauha Dasi at tinanong kung bakit nilalasing ni Itami si Rory. Gustong asarin si Itami, tumayo si Rory para magtago sa likod ng dark elf, nagpapanggap na siya ay pinapilit siyang uminom na nagdulot kay Yauha na magalit kay Itami. Binunot niya ang kanyang espada para parusahan ito ngunit napansin niyang nawala na ito. Lumabas siya ng bar at nakita itong tumatakbo ng napakabilis. Bago niya maaliw si Rory, tumakas din ito sa bintana, kaya naguluhan si Yauha. Ibinunyag ni Yauha na hinahanap niya ang mga taong berde, ang mga sundalo ng JSDF, upang hilingin sa kanila na patayin ang isang sugatang dragon ng apoy. Naglakbay si Itami sa kapital ng imperyo kasama ang ilang mga redyalong Hapon tulad ng mga kagamitang gawa sa luwad at seik. Samantala, nanumpa si Yauha Dasi na ililigtas niya ang kanyang angkan at nagmadaling hanapin ang mga berde. Mga tao, sinalakay ng dragang apoy ang angkan ni Yauha, sinunog ang kagubatang inuusal nila at pinatay ang bawat dark elf sa daan nito. Ang mga nakaligtas sa angkan ay nagtatago sa isang yungib ngunit nananatili ang banta ng dragon. Pinag-uusapan ang kanilang masamang kalagayan, sinasabi nila na kailangan nilang gumawa ng aksyon laban sa dragon o ipapahamak ang buong angkan. Sinasabi nila na si Yauha ang pinakamarunong at pinakamalakas sa espada sa lahat ng natitirang buhay. Kaya ibinibigay ang kanilang buong tiwala at pananampalataya sa pinakamagaling na nakaligtas sa kanilang angkan, ibinibigay nila ang pinakamalaking yaman ng kanilang angkan kay Yauha at hinihiling sa kanya na humingi ng tulong sa JSDF. Para tuluyan ng mapabagsak ang dragon. Ipinapaliwanag nila na kahit sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at kasintahan, hindi pa rin sumuko ang kanyang diwa at bilang isang babae, mayroon siyang pagpipilian na gamitin ang kanyang katawan upang makuha ang tulong ng malalakas na hukbong tao na sumalakay sa kanilang mundo. Determinado upang iligtas ang kanyang mga tao, dumating si Yauha sa bayan ng Arnis Hills ngunit hindi pa rin tapos ang kanyang paghihirap. Nakita niya ang ilang sundalo sa malapit at sabik na lumapit sa kanila na humihingi ng tulong. Ipinapaliwanag niya sa kanila ang masaklap na kalagayan ng kanyang angkan ngunit sa kanyang pagkasiphayo, hindi nila maintindihan ang wika ng mundong ito. Naglakbay siya sa buong bayan na kinakausap ang bawat isang sundalong tao ngunit wala ni isa man sa kanila ang nauunawaan ang kanyang sitwasyon. Naaalala niya ang kakaibang sundalo na nakilala niya kagabi na nakausap niya ng maayos. Maya-maya, sinusundan ni Yauha ang isa't isa, naghahanap ng mga sundalo pero sinusubukan siyang pagsamantalahan ng mga ito, kaya't nasasaktan sila at tumatakbo palayo. Sa pagtatangkang makuha ang kanyang atensyon, sinusuyo ng isang lalaki si Yauha, nangangakong ipapakita sa kanya ang magandang panahon pero lubusan niyang binasag ang kanyang mga pangarap, sinasabi sa kanya na wala siyang sapat na kakayahan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, napansin ni Yauha ang isang ballpen na nahulog sa kalye at hinahanap kung saan ito nanggaling. Napadpad siya sa tindahan ng bayan na naglalaman ng mga bagay mula sa Earth. Paglingga-lingga sa loob ng tindahan, napansin niya ang Kaera na matatas na nakikipag-usap sa mga JSDP sa wikang Hapon. Desperado siyang lumapit sa demi-human sa counter at nagmamakaawang hiramin ang kanilang aklat ng salin sa Hapon. Nagkataon, dalawang sundalo ng JSDP ang nakapansin sa kaguluhan at dumating sa tindahan. Nakita nila si Yauha at ang kanyang hitsura ay katulad ng sa magnanakaw kaya isinama nila siya para tanungin. Tuwang-tuwa siya sa ideya na gusto nila siyang kausapin at masaya siyang sumama sa kanila. Sa ibang lugar, nagsasanay si Leyley ng kanyang salamangka kasama ang kanyang maestro, nagpapakita ng malaking pag-unlad. Nagbigay siya ng isang malakas na salamangka na nag-alis ng lahat ng tubig sa ilog, at umulan ito mula sa langit. Bago pa man siya mahimok ng kanyang amo gamit ang kanyang mga salita, nalunod siya sa ulan ng tubig na galing sa ilog. Napansin ni Leyley na ang kaalaman sa mga pangunahing prinsipyo ng realidad ay mas malayo ang agwat ng pag-unlad sa kabilang panig ng tarangkahan kumpara sa kanyang sariling mundo. Humingi ng tulong ang JSDF kay Leyley para maintindihan ang mga salita ni Yauha. Ang lalaking inakusahan na ninakawan ni Yauha ay labis na nakonsensya at umamin na siya ang sumugod kay Yauha, at nagtanggol lang siya.
Dahil dito, wala nang hinala kay Yauha. Sa tulong ni Leyley, sa wakas ay naiparating ni Yauha ang kanyang hiling sa JSDF, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan nila ang kanyang hiling. Ang kagubatan ng mga tao ni Yauha ay nasa labas ng hangganan ng imperyo, at sinabi ng JSDF na hindi nila basta-basta maaaring tawirin ang hangganan papunta sa ibang bansa sa espesyal na sona nang hindi humaharap sa malubhang kahihinatnan. Dahil sa pagkabigo sa kanyang kalagayan, ang huling pag-asa ni Yauha ay kumbinsihin si Itami na tulungan siya dahil baka sumuwi pa siya sa mga utos ng JSDF para makatulong. Ngunit sinusubukan ni Itami na ihatid ang mga regalo ng palihim mula sa mga maharlika ng imperyo nang madiskubre siya ni Pina at ng kanyang Night Order. Kabilang sa mga regalong sinusubukang ihatid ni Itami ay isang BL manga na ipinadala mula kay Bones para kay Pina, o yun ang tila. Gayunpaman, sa loob nito ay may lihim ukol sa lahat ng mga nagawa ni Itami sa militar para matuklasan ni Pina. Nakikita ni Pina si Itami bilang isang malakas na kaalyado at muli nilang pinagtibay ang kanilang layunin na kapayapaan sa pagitan ng imperyo at Hapon. Ngunit kaya bang labanan ng imperyo ang maunlad na bansang Hapon? At muli sa puso ng kabisera ng imperyo, may nagaganap kung saan nagkakalapit sina Zorzil at Tuyul sa loob ng kanyang pribadong silid. Ngunit, hindi siya nasisiyahan dahil tila madaling sumang-ayon si Tuyul. Biglaan, nabaling ang kanyang atensyon nang pumasok si Marquez sa silid, kaya't pinauwalis ni Zorzil si Tuyul. Ang pagtatagpong ito'y nag-iwan kay Marquez ng pagkabahala, hindi lamang dahil sa kilos ni Zorzil, kundi dahil rin kinausap siya ni Zorzil na walang damit. Sa gitna ng kakaibang pag-uusap na ito, ibinunyag ni Marquez ang impormasyon tungkol sa panunuhol sa mga senador na panig sa kanila ng kanilang mga kalaban. Ang pagtataka ni Zorzil sa kawalan ng alam ni Molt sa bagay na ito ay nag-udyok kay Marquez na ipaalala sa kanya ang kanyang posisyon bilang prinsipe ng korona at ang pangangailangan na malaman ang tungkol sa mga ganoong pagmamaniobra sa politika. Sa ibang lugar sa loob ng imperial na kabisera, isinasaayos ni Prinsesa Pina ang isang lihim na pagtitipon para sa isang piling grupo ng mga senador at kanilang pamilya, sa pangunguna ni Lord Sikero. Ang pagtitipong ito ay nagaganap sa isang payapang lugar kung saan nasasaksihan nila ang mga sundalo mula sa JSDF na gumagamit ng isang espesyal na baril na kilala bilang Type 64 rifle. Lumapit si Lord Sikero kay Itami na may alok na ipagbili ang mga baril na ito o ibahagi ang kaalaman sa kanilang produksyon. Ngunit magalang na tumanggi si Itami. Sa sumunod na usapan, ang mga senador, lalo na si Mark West Ducey, ay nagpahayag ng pagkamangha sa dami ng mga baril na ito na pag-aari ng mga sundalo ng JSDF. Pagkatapos ay ipinakita ni Itami ang 81mm mortars, at pinaputok ang isang bala na may kahanga-hangang sakto at malawak na sakop na nagpabilib sa mga senador. Unti-unting natanto ni Lord Sikero at ng kanyang mga kasama na ang pagpapatuloy ng kanilang laban sa Japan ay malamang na humantong sa kanilang lubos na pagkawala. Sa gitna ng pagkatanto na ito, lumitaw ang mga tanong tungkol sa mga kondisyon ng Japan para sa kapayapaan. Bago pa man makasagot si Sugawara sa mga tanong na ito, dumating ang isang mensahe mula kay Archer na nagpapaalala kay Itami tungkol sa papalapit na grupo ng mga sundalong nakasakay sa kabayo. Upang makaiwas na matagpuan, ginabayan ni Itami ang mga senador patungo sa timog na tarangkahan, tinitiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nagpakita si Zorzil sa kaganapan at tinanong si Pina tungkol sa kinaroroonan ng mga senador at mga diplomatang kaaway. Inalok siya ni Pina ng isang putahe ng karne ng manuga na may mastasa bilang pang-abala. Sa kabila ng unang kawalan ng interes sa mastasa, nabighani si Zorzil sa napakasarap na lasa ng putahe nang matikman niya ito. Ang kanyang sigasig ay humantong sa kanya na kumain pa ng putahe at ipinamahagi ito sa kanyang mga tagasunod. Pagkaalis ni Zorzil, nakipag-usap si Pina kay Sugawara, na inilarawan ang pagbisita ni Zorzil bilang isang pahiwatig na babala mula kay Marquez. Ipinahayag ni Sugawara ang kagustuhang pabilisin ang mga negosasyon bago pa man gumawa ng iba pang aksyon, na tinutugunan ang malaking problema sa pananalapi na kinakaharap ng imperyo sa pagtatangkang matugunan ang 100 milyong swani na hinihingi. Tinitiyak niya kay Pina na ang unang alok ay panimula lamang at malamang nabababa habang nagpapatuloy ang negosasyon. Samantala, pabalik sa kabisera, ginulat ni Marquez si Molt tungkol sa sinasabing misyon ng pagsisiyasat ni Zorzil sa isang piging, na hindi inaasahang humantong sa pagbabalik niya ng pagkain.
Iginagawad ni Molt kay Marquez ang kapangyarihang pangalagaan ang imperyo nang hindi sumusuko sa pagkatalo. Kasabay nito, ang mga miyembro ng ikatlong Recon ay nakatalaga sa loob ng Red Light District ng Kabisera. Ipinakilala ni Chief Nuyutabaro ang kanyang sarili sa grupo at inatasan si Kurakawa, na nagtataglay ng sertipikasyon ng NARS sa mga agarang tungkulin. Dumating ang kapighatian at humihingi ng isang partikular na produkto mula kay Kurakawa na pumipigil sa pagbubuntis ng mga prostitute upang makapagpatuloy sila sa kanilang trabaho ng walang abala. Ibinahagi rin ng kapighatian ang impormasyon tungkol sa kontroladong ligtas na lugar na itinayo ng JSDF sa mga nagdaang pangyayari. Kapansin-pansin, ang nabigong pag-atake ni Bisala, ang lider ng krimen, sa JSDF ang nagtulak sa mga natitirang lider na magtulungan sa halip na makipaglaban. Bagamat may pagkakasundo, tinatanong ng kapighatian ang kawalan ng pagtangkilik ng mga sundalo ng JSDF sa mga prostitute. Ang isang polyeto tungkol sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik sa espesyal na rehiyon ay nagsisilbing paalala sa posibleng mga panganib. Sa lumang base ng balita, nagtanong si Yao tungkol kay Itami ngunit walang nakuhang tiyak na sagot mula kay Mute. Si Tomita at Bashi ay nagpalipas ng gabi sa loob ng palasyo ni Pina, bumabalik sa lugar na may mga ilaw na pula, isang katok sa pinto ang naghudyat kay Misery at sa kanyang mga kapwa babaeng nagtatrabaho na naghahanap ng pag-uusap. Hinimok ni Chief Nuyutabaro si Tual, isa sa mga babaeng nagtatrabaho, na ipaliwanag ang bagay na kinakaharap. Ipinaliwanag ni Tual na ang pagputok ng bulkan sa kanyang tinubuang lupa ay isang masamang hudyat sa isang paparating na lindol. Ang pagkaalala ni Nuyutabaro sa kakaibang kilos ng mga hayop bago ang pagyanig ng lupa ay nag-udyok sa kanya na alertuhan ang lumang base ng balita at ang punong lungsod. Dahil dito, isang maagang gising ang ipinagtataka ng mga mamamayan, kasama ang JSDF na nagpapayo sa kanila na patayin ang mga apoy at humanap ng kanlungan sa mga bukas na lugar. Tinanong ni Pina si Itami tungkol sa di inaasahang pangyayaring ito, at ang paglitaw ng mga pagyanig ay nagpapatunay sa kanilang pag-aalala. Ang pagtatanong ni Itami kay Tomita ay nagbunga ng pagsang-ayon tungkol sa mga pagyanig, na nagbabadya ng simula ng isang malakas na paggalaw ng lupa na sumasaklaw sa lungsod. Sa isang mahalagang pagbabago ng mga pangyayari, nagpaabot si Prinsesa Pina ng imbitasyon kay Sugawara, Itami, Shino, at si Akira para samahan siya sa isang pagpupulong kasama ang kanyang ama, si Emperor Mold, sa Imperial Palace. Ang layunin ng pagtitipon na ito ay pag-usapan ng mga paraan para harapin ang mga nagdaang lindol. Habang papunta sa palasyo, nakasalubong ng grupo ang mga bantay na natatakot dahil sa patuloy na pagyanig. Dahil dito, pinayagan ng mga bantay na makadaan ang grupo ni Pina nang walang tanong. Pagdating sa kanilang paroroonan at pagkikita kay Emperor Mold, biglang lumitaw ang kapatid ni Pina, si Zorzel. Nagbabala si Zorzel tungkol sa paparating na lindol, kaya sina Pina at ang mga miyembro ng ikatlong Ripan na naguguluhan sa kanyang nalalaman tungkol sa paparating na mga lindol. Ipinakilala ni Zorzel si Noriko, dating mamamayan ng Hapon na inalipin mula noong labanan sa Jinza. Nagalit si Itami sa hindi magandang pagtrato ni Zorzel kay Noriko at dahil hindi niya nakontrol ang kanyang galit, nasuntok niya si Zorzel. Lumala ang labanan ng utusan ni Zorzel ang kanyang mga gwardya na atakihin si Itami. Mabilis na namagitan si Kirib Ashi at dinaig ang mga tauhan ni Zorzel, na nagresulta sa kanilang pagsuko. Sumuko ang mga kasama ni Zorzel dahil sa takot sa nakakatakot na assault rifle ni Kirib Ashi. Dahil sa ayaw ni Zorzel na ibahagi ang mahalagang detalye, gumamit ng puwersa si Itami para makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Ang sumunod na tagpo ay nagpabigla sa natitirang mga imperial at mga taga-sunod ni Zorzel. Sa gitna ng paghaharap na ito, dumating si Tual, isa pang alipin ni Zorzel, at pinalala ang sitwasyon. Pinayuhan ni Sugawara si Emperador Mold na palayain ang anumang iba pang mga bihag na Hapones na maaaring nabihag nila. Iginigiit ni Mold na natuklasan niya ang mga kahinaan ng Hapon, ngunit sumagot si Sugawara sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng kasaysayan ng Hapon na puno ng malaking pagdanak ng dugo. Tinanong niya ang pagpayag ni Mold na haminin muli ang lakas ng Hapon. Pumayag si Mold, kinikilala ang kawalan ng saysay ng paglaban sa JSDF, at nagpahayag ng kahandaan para simulan ang negosasyon para sa kapayapaan.
Nagbabala si Sugawara laban sa paggamit ng gusali ng Senado ng Imperyo kinabukasan bago umalis. Pagkatapos ng lindol, habang bumabangon ang mga mamamayan ng kapital, 2 jet ng JSDF ang bumomba sa bakanteng gusali ng Senado. Pagbalik sa Japan, pinag-iisipan ni Morita kung tama ba ang kanilang desisyon, umaasang naintindihan ng imperyo ang mensahe. Pagkatapos, nagtipon ng mga senador sa nasirang gusali ng Senado para sa isang pagpupulong. Nagtanong si Kaisal L. Tiberius, isa sa mga senador, ng mahahalagang katanungan tungkol sa pambobomba ng JSDF sa Senado at ang kanilang mga dahilan dito. Nanatiling tahimik si Mold, kaya't kinailangan ni Kaisal na ipaliwanag na ang pagganti ng JSDF ay bunsod ng pagdakip ng imperyo sa mga mamamayang Hapones at ang kasunod na hindi magandang pagtrato sa sarili nilang mga tao. Humarap si Pina sa Senado, iginiit na mayroong natatanging pinahahalagahan ang mga Hapones, umiiwas sa pagpatay, pag-alipin, o paghingi ng pantubos sa mga bihag. Ang pambobomba ng JSDF ay nagsilbing malinaw na mensahe bilang tugon sa mga aksyong ito. Ikinagugulat ng ilan ang hilig ni Zorzel sa JSDF, at nakapagpapataas ng kilay ang matinding pakikipag-ugnayan ni Pina sa kanila. Sa palasyo, nakipag-usap si Zorzel kay Tuyul bago dumating ang kanyang kapatid. Dayabo, ipinapalam niya kay Zorzel na karamihan sa mga senador ay pabor sa kapayapaan at walang kondisyong pagsuko. Inaamin ni Zorzel na mas mababa ang kanyang talino kumpara kay Dayabo at iniisip ang kanyang pagnanais na magkaroon ng masakit na kamatayan na katulad ng sinapit ng kanilang kapatid sa ama, si Katie. Napagtanto ni Zorzel na upang matigil ang digmaan, kailangan ni Mold na bitawan ang kapangyarihan, kaya posibleng ilagay si Zorzel sa trono. Alam din niya ang posibleng pagmamanipula ni Mold upang pangalagaan ang kanyang posisyon. Nagtanong si Zorzel tungkol sa iba pang mga bihag, at nalaman niya mula kay Tuyol na 2 ay ipinagbili upang magtrabaho sa mga minahan at isa, si Hiroki, ay namatay sa isang pagguho. Nagpasya si Zorzel na palayain ang natitirang alipin, na ikinagulat ng mga naroroon. Nabigla si Dayabo, at ang revelasyon ni Zorzel ay naglantad ng kanyang pagsisisi dahil hindi niya pinakitunguhan ng mas maayos si Noriko. Nagbigay si Dayabo ng pananaw, na nagpapahiwatig na ang mga aksyon ni Zorzel ay medyo maawain, at inilayo si Noriko sa posibleng mas malupit na pagtrato. Kinikilala ni Zorzel na ang kanyang kinabukasan ay kinabibilangan ng paglilingkod kay Dayabo o sa kanilang ama at itinuturing si Pina na isang taksil. Sa paglalahad ng mga pangyayari, ibinalik si Noriko sa base para alagaan. Sa labas ng kabisera, nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa mga aksyon ni Itami sa loob ng Imperial Palace. Pinili ng gobyerno na gamitin ang insidente para sa layuning propaganda at nagpigil mula sa pagpaparusa kay Itami. Dagdag pa rito, ipinaalam ni Yan Agida kay Itami na malamang na biktima ng pag-atake sa Jinza ang mga magulang ni Noriko. Dahil dito, pinayuhan ni Itami si Yan Agida na huwag munang ipaalam ito kay Noriko. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Tuka sa kanyang ama. Nang gabing yun, nagkaroon ng usapan sina Itami at Yan Agida tungkol sa kahilingan ni Yao. Sinubukan ni Yan Agida na ipakita ito bilang isang madiskarteng hakbang, na ibinalangkas ito bilang matagumpay na pagkatalo ni Itami sa Dragon at ang posibleng pakinabang sa yaman para sa Japan. Gayunpaman, itinuturing ni Itami ang pagsisikap na ito bilang isang potensyal na kamalian na maaaring humantong sa pagkawala ng kanyang mga tauhan. Buhay, matatag siyang tumanggi, kaya iminungkahi ni Yan Agida na bisitahin niya si Tuka sa halip. Sa presensya ni Tuka, magiliw niyang binati si Itami bilang kanyang ama, ngunit mahinahong pinatulog ni Leyley. Diretsahang hinarap si Yao, naghanap si Itami ng linaw sa kanyang mga ginawa. Hayagang inamin ni Yao ang kanyang paggamit kay Tuka upang harapin ang kanyang nakaraan, at ang katotohanan tungkol sa kanyang ama at nayon. Inamin niya ang pagiging makasarili ng kanyang mga aksyon, bunsod ng desperasyon. Ibinahagi ni Yao ang kanyang walang kabuluhang pagtatangka na humingi ng tulong sa JSDF laban sa Dragon ng Apoy. Isang pakiusap na hindi pinagbigyan. Ipinunto niya na ang walang sawang dedikasyon ni Itami sa mga taong mahal niya ang naging batayan niya para gamitin ang damdamin nito, isang pagsisikap na iligtas si Tuka mula sa paghihirap dulot ng kanyang PTSD. Habang inaamin ang kanyang pagmamanipula, nagmamakaawa si Yao kay Itami na pumili kung mananatili siyang walang kibo o maninindigan. Hinihiling niya ang kanyang tulong para iligtas ang kanyang mga kaanak,
kahit na ito ay udyok lamang ng kanyang pag-aalala kay Tuka. Iniaalay ni Yao ang kanyang sarili at lahat ng kanyang pag-aari bilang kapalit, na iniiwan kay Itami upang pag-isipan ang kanyang pakiusap. Sa loob ng imperial na kapital, lalo na sa gitna ng mga guho ng Senado, ipinapahayag ni Diablo ang paghamak niya sa pagkakatalaga kay Zorzel bilang tagapagmana ng trono. Ipinaliwanag niya kay Pina na may balak si Zorzel na maghimagsik laban kay Emperador Molt. Binalaan ni Diablo si Pina na ang isang taong walang kakayahan na may ilang mga daya ay maaaring magpabagsak sa buong imperyo. Gayunpaman, iginiit ni Pina ang kanyang layunin na pagyamanin ang kapayapaan sa pagitan ng Japan at ng imperyo. Sa palasyo ni Zorzel, si Tugul, na ikinulong, hinahawakan, ay nakikipag-usap kay Burra. Gamit ang kanyang katusuhan, ipinahayag niya ang kanyang pagmanipula kay Burra upang pagsilbihan ang kanyang mga plano nang hindi niya alam. Tinanong ni Burra kung bakit hindi pa rin, ay inalis na. Idinidiin ng sagot ni Tugul ang pagiging komplikado ng sitwasyon, na nagmumungkahi na ang pagkamatay ni Noriko sa kamay ni Pina ay mas magiging makabuluhan sa pagputol ng ugnayan sa pagitan ng Japan at ng imperyo. Ayon sa L News, binabantayan ni Itami si Tuka habang siya ay natutulog, na nagtutulak sa kanya na pagnilayan ang kanyang sariling nakaraan. Isinalaysay niya ang isang masakit na pangyayari na kinasangkutan ng kanyang mga magulang at ang kanyang naging papel bilang ama-amahan ni Tuka sa loob ng kanyang panaginip. Habang lumilipas ang panahon, si Itami ay ipinatawag pabalik sa kabisera upang ipagpatuloy ang mga negosasyon. Ipinapalam niya kay Tuka, na naniniwala sa kanya na kanyang ama, ang kanyang pag-alis, na nagdudulot ng emosyonal na pagkabalisa. Ang pangyayaring ito ay bumabagabag kay Tuka, at maging si Yanjira ay nagpapahayag ng pagkabahala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat kinikilala ni Itami ang kanyang pag-aalangan sa sitwasyon, nananatili siyang matatag sa kanyang pagtanggi na isapanganib ang buhay ng kanyang mga tauhan para sa personal na dahilan. Tinitiyak ni Yanjira sa kanya na ang kinakailangang papeles ay magiging handa kapag nagpasya si Itami na magpatuloy. Sa isang sumunod na tagpo sa PX Bar, sumama sina Tuka at Itami sa mga miyembro ng Third Raycon, Rory, at Leylay. Tila abala si Tuka sa presensya ni Kurokawa, iniisip ang kanyang kasanayan sa kalagayan ni Tuka. Si Rory ay mapaglarong tinutukso si Itami tungkol sa pagkakaroon niya ng anak na mas matanda pa sa kanya. Sa kabila ng pagtatangka ni Itami na makahanap ng kapanatagan, nananatili siyang balisa sa kalagayan ni Tuka. Bumisita siya sa isang psychologist para pag-usapan ang paggamit ng paghihiganti bilang paraan para harapin ang trauma. Napadpad si Itami sa isang patio ng ospital kung saan niya nakatagpo ang hari ng Elba. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula sa mga prosthetics, hanggang sa unti-unting nauwi sa problema ni Itami. Inamin ni Itami ang nakakatakot na kalikasan ng kanyang target at ang kanyang takot na mawala ang lahat. Hinikayat ng hari si Itami na huwag kalimutan ang kahalagahan ng kanyang puso, na nagpapahiwatig na ang buhay ay nangangailangan ng mahihirap na pagpili na ginagabayan ng pinakamalalim na paniniwala. Isang biglaang saway mula kay Yanjira ang nagpagulat kay Itami, tinatanong kung paano niya kayang tumayo sa tabi ni Itami sa kabila ng masalimuot na sitwasyon. Sa matibay na suporta ni Yanjira, sinisimula ni Itami na ailahad ang mga kinakailangang gamit para sa kanyang nalalapit na misyon. Ang tanong ni Yanjira tungkol sa pangangailangan lamang ng isang linggong panustos ay nagbunsod ng di inaasahang tugon mula kay Rory. Nagpapakita ng pananabik para sa paghahanap ng dragon, ang mariing pagpigil ni Rory kay Itami. Pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, kinagat ni Rory si Itami, na nagtatatag ng isang kasunduan kung saan ang kanyang kaluluwa ay pangako sa kanya kung siya'y papano. Ang pagtitipon ng kanilang grupo, kasama sina Leylay at Yao, ay nagtatapos sa mainggit na pagmamasid ni Yanjira. Ang pag-aalinlangan ni Tuka tungkol sa pagsali ni Yao ay nagtulak kay Itami na ipaliwanag na binibigyan nila siya ng sakay pauwi. Habang naghihiyawan ng Allnose base sa kanila, pinagninilayan ni Yanjira ang kakayahan ni Itami na magbigay inspirasyon sa iba sa kabila ng kanyang casual na ugali. Samantala, nakikita ng hari ng Elba, na nagmamasid mula sa isang tore ng bantay, ang mahalagang hakbang na ginawa ng binata. Ngayong buo na ang grupo, sinimulan nila ang paglalakbay sa mga bundok, ang pagpapahayag ni Yao ng tulong ay nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago. Sa bayan ng mga refugee sa All News, si Delilah, isang kunhong mandirigma na nagtatrabaho sa isang bar,
ay nakatanggap ng peking utos mula sa pormal na angkan na ipapatay si Noriko. Hindi niya alam, si Tool ang nasa likod ng gawa-gawang direktiba na ito. Nang makarating kay General Heizama ang balita tungkol sa misyon ni Itami sa Elba, bumuo siya ng isang espesyal na pangkat upang tulungan siya sa pakikipaglaban sa Dragon ng Apoy. Inatasan ni Heizama si Yanjira na makipagnegosasyon kay Haring Duran ng Elba. Ibinunyag ni Duran na ang kanyang anak, ang kasalukuyang prinsipe ng korona, ay kulang sa epektibong kakayahan sa pamumuno. Ang diretsahang suhestyon ni Yanjira na ipadala ang ulo ni Duran bilang mensahe ay pinag-iisipan. Nagpanukala si Yanjira ng kasunduan sa yaman, nag-aalok ng mga pagbubukod sa buwis kapalit ng pag-akses sa likas na yaman ng Elba. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pumayag si Duran sa kaayusan. Naghanda si Delilah para saktan si Noriko, ngunit pagdating sa lugar, natuklasan niya na si Noriko ay nasa mahirap na kalagayan na, nag-iisip na wakasan ang buhay. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nag-iwan kay Delilah ng pag-aalinlangan sa kanyang mga gagawin. Sa kanilang pag-uusap, nagkomento si Noriko sa pagkakahawig ni Delilah kay Tool, na nagdulot ng galit kay Delilah. Bago pa makagawa ng aksyon si Delilah, napansin siya ni Yanjira at pinaputukan siya. Sa kasunod na kaguluhan, biglang sumugod si Delilah kay Yanjira, sinaksak siya ng isang punyal. Gumanti si Yanjira sa pamamagitan ng pagbaril sa malapitan, na nagresulta sa pagkawala ng malay nilang dalawa dahil sa kanilang mga sugat. Nakarating ang gulo sa bar, na nagpapakita ng mga ginawa ni Delilah sa iba. Pagbalik sa base, kapwa sumailalim sa operasyon si Delilah at Yanjira para sa kanilang mga sugat. Kinabukasan, kinapanayam ng mga tauhan ng JSDF ang mga refugee, kabilang si Gaston, ang amo ni Delilah. Inamin ni Gaston na alam niya ang mga pag-eespiya ni Delilah at nagpahayag ng pag-asa na ititigil niya ang kanyang mga gawain. Nagkaroon ng mga alalahanin tungkol sa posibleng kahihinatnan dahil sa pagtatago ng isang especially iya, ngunit sumunod ang ginhawa ng na ipinagbigay alam sa kanila ang kanilang kaligtasan mula sa anumang parusa. Nagpapatuloy ang investigasyon sa tirahan ni Delilah, na nagbubunyag ng kakaibang mga kandila at isang liham na may sagisag ng formal clan. Sa mansyon ng formal clan, kinakaharap ni Bartholomew ang galit ng mga katulong, na inaakusahan siyang ipinagbili ang kanilang sagisag. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagpakita ang isang sundalo ng ebidensyang fingerprint na nagpapatunay sa kanyang kasinungalingan. Sa huli, umamin si Bartholomew. Balik sa base, napagpasyahan ng grupo ni General Hazama na si Zorzal ang nagplano ng tangkang pagpatay. Upang iligaw si Count, bumuo si Hazama ng plano na kinasasangkutan ng pagpapakalat ng maling impormasyon, at itinalaga ang ikatlong recon para subaybayan ang mga gawain ni Zorzal. Sa imperial na kabisera, patuloy si Hitachi sa kanyang papel bilang isang tagaluto. Dumating sina Zorzal at Tool, na nag-udyok kay Zorzal na itanong kung sino ang tagaluto na responsable sa karne ng manuga mula sa nakaraang piging. Nakuha ni Hitachi ang kanilang atensyon, handang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. Gayunpaman, nakakagulat na pinuri ni Zorzal ang galing ni Hitachi sa pagluluto at inalok siya ng posisyon bilang kanyang personal na chef. Habang sila ay paalis, ipinaalam ng isang katulong kay Zorzal ang tungkol sa presensya ni Tool. Sa himpapawid sa itaas ng Elba, dalawang piloto ang nakikipaglaban sa Flamed Dragon upang matasa ang kakayahan nito sa labanan. Kakayahan. Ang kanilang pagtatagpo ay humantong sa maikling pagtutunggalian, kung saan nagpakawala ang dragon ng kanyang naglalagablab na hininga, na nagdulot ng malaking pinsala sa isa sa mga fighter jet. Samantala, narating ng grupo ni Itami ang nayon ni Yao. Habang tinatanggap ni Yao ang kanyang mga kapwa taga-nayon, nakatagpo ni na Itami at ng iba pa ang mga Dark Elf na napagkamalan silang mga nanghihimasok. Sa isang tensyonadong sitwasyon, biglang lumitaw ang naglalagablab na dragon. Gamit ang isang rocket launcher, nagawang itaboy ni na Itami at Tuka ang pag-atake ng dragon. Sa paninirahan ng mga Dark Elf, sina Itami at ang kanyang grupo ay nakipag-usap tungkol sa sitwasyon ni Tuka, kung saan determinado si Itami na akayin si Tuka tungo sa pagharap sa katotohanan. Lumapit ang mga nakatatanda sa nayon at nagpahayag ng pasasalamat sa kanilang pagdating. Nagbanggit si Itami ng nakapag-iisip na tanong tungkol sa magiging epekto kung ubusin ng dragon ang lahat ng pagkain ng nayon kung sakaling mapatay nito sila.
Ibinahagi ni Leylay ang kanyang kaalaman tungkol sa mga siklo ng pagtulog at pagiging aktibo ng dragon. Ipinakilala ni Yao si Itami sa mga natitirang mandirigma ng tribo, na naghahanda para sa misyon laban sa Fire Dragon. Pinananatiling tulog si Tuka sa tulong ng mahika ni Leylay. Habang tinuturuan ni Itami ang mga mandirigma tungkol sa Panzerfaust IV, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bulkan kung saan pinaniniwala ang naroroon ang dragon. Si Yao at isa pang mandirigma ay sumulong para magmanman sa loob ng kuweba upang kumpirmahin kung naroon nga ang dragon. Dahil alam ni Itami na hindi komportable si Rory sa masisikip na lugar, binigyan niya ito ng headset para magbantay sa labas ng kuweba. Sa paggalugad nila sa pugad, nakakita sila ng mga basag na itlog at mga bakas ng nakaraang gawain ng dragon. Natagpuan ng grupo ang mga armas at mahiwagang kagamitan sa loob ng pugad, kasama ang mga labi ng mga naunang sumubok na talunin ang dragon ng apoy. Nagsimula na silang maghanda sa pamamagitan ng paghuhukay ng butas sa gitna ng pugad, at gumawa ng mga sako na may C4 explosives. Ang plano nila ay ilagay ang mga pampasabog sa loob ng butas habang gagamitin ang mga espada para takpan ito. Ngunit, hindi inaasahang bumalik ang dragon, na nagdulot ng magulong labanan. Naging mahirap ang laban dahil may mga duwending nasawi dahil sa palpak na tama at kakulangan sa karanasan sa mga sandata. Nasaksihan ni Tuka ang masaklap na pagkawala ng kanyang mga kasamahang duwende, na nagdulot ng kanyang pagsisi. Pinagsabihan ni LA si Tuka para sa karaniwang reaksyon na ito kapag nahaharap sa ganitong kalaking problema. Samantala, sa labas ng kuweba, hindi makausap ni Rory si Itami dahil sa problema sa komunikasyon dulot ng mga pader ng bato. Napansin niya ang pagbabalik ng dragon ng apoy. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagtago sina Itami at Yao sa kalapit na kuweba habang walang humpay ang dragon sa kanyang. Hinahabol sila. Gumagamit ng mahika si Tuka para magpatawag ng malakas na kidlat, na hindi sinasadyang sumiklab sa mga pampasabog at espada sa loob ng pugad. Ang resulta na pagsabog ay malubhang nasugatan ang dragon ng apoy. Ang pagguho ng sistema ng kuweba ay naglalagay sa buhay ni Tuka sa panganib, ngunit siya ay nailigtas ni Itami at Yao. Paglabas mula sa kuweba, nakasalubong ng grupo ni Itami sina Rory na malubhang nasugatan at si Jaisel, isang kasama ni Hardy. Ipinaliwanag ni Jaisel ang kalagayan ni Rory, binanggit na sinipsip ni Rory ang mga sugat ni Itami at wala siya sa kondisyon para lumaban. Ang pangyayaring ito ay nagil-ilinaw sa relasyon ni Rory kay Itami. Habang papalapit ng nagbabanta si Jaisel at dalawang mas maliliit na dragon, tumakas ang grupo. Hinabol sila ng mga dragon pababa ng bulkan ngunit hinarang ng dalawang fighter jet na F-4 Phantom II mula sa JASDF. Napahinto ang mga dragon sa pamamagitan ng kombinasyon ng missile at mga kanya ng fighter jets at puwersa sa lupa. Nakatakas si Jaisel habang samilong si Rory sa grupo ni Itami. Ang pangyayari ay nagdala ng kapanatagan kay Tuka, na nakaganti sa pagkawasak ng kanyang nayon. Binitiwan ni Tuka ang titulong patay at bumalik ang kanyang kapayapaan. Pagkatapos nilang makabalik sa base ni Alno, hinarap ni Itami ang mga resulta ng kanyang mga ginawa habang siya ay pinagsabihan ng kanyang superior na opisyal. Tapos na ang 2 linggong pagtigil sa labanan. Nagbago ang tono ni General Heizama habang binabati si Itami sa kanyang mga nagawa, at ipinaabot ang mga papuri hindi lamang mula sa Hapon kundi pati na rin mula sa kaharian ng Elba at ang tribo ni Yao. Ang mga pagkilalang ito ay pangunahing nasa anyo ng mga titulo ng Maharlika, isang malaking diamante na hindi pa hiwa, at pati na rin ang pangangalaga kay Yao mismo. Bilang paalala, pinayuhan ni General Heizama si Itami na iwasan ang anumang paglabag sa batas. Kasabay ng mga pagkilalang ito, isang bagong atas ang ibinigay kay Itami na may kapansin-pansing antas ng autonomiya. Inatasan siyang tukuyin at idokumento ang mga mapagkukunan sa loob ng espesyal na rehiyon. Binigyan din siya ng karapatang gamitin ang mga babae na madalas sumama sa kanya. Ang bagong tungkuling ito ay magkakabisa agad pagkatapos ng kanyang suspensyon. Ang pasasalamat ni Itami ay may halong pag-aatubili, dahil umasa siyang makapagpapahinga pagkatapos ng kanyang mga huling problema. Sa pagtatapos ng 2 linggong suspensyon, si Itami, kasama ang mga babae, ay ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa Cappadocia kung saan si Leylay ang nagmamaneho. Hiling ni Leylay kay Itami na huwag makipag-usap habang siya ay nagkokonsentre sa pagmamaneho.
Si Itami ay pabirong pinupuri ang kanyang galing sa pagmamaneho, ipinapahiwatig na ang mga taong katulad ni Rory at Tuka ay maaaring maging sanhi ng pagkabigla sa iba. Habang nagtatayo sila ng kampo para sa gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga plano. Sinasabi ni Leyley na kailangan niyang maglakbay patungo sa mahiwagang lungsod ng Rondel. Balak ni Rory at Yao na bisitahin ang Vernego para magbigay galang sa isang dambana ni Hardy, at walang pakialam na sinabi ni Tuka na susunod siya kung saan man pupunta ang kanyang ama. Pagdating sa Rondel, isang syudad ng akademya, lubos na pinag-aaralan ni Itami ang kasaysayan nito at naghanap ng matutuluyan sa isang bahay tuluyan. Iginagalang ng may-ari ng bahay tuluyan sina Rory at ang mga babae, iniisip na sila ay mga tagasunod, habang tungkol sa pagtrato kay Itami na parang isang ordinaryong tagapagsilbi. Dahil dito, napunta si Itami sa bodega. Pagkatapos maghanda, dinalaw ni Itami ang silid ng mga babae, pinayagang pumasok, kung saan nakita niya si Leyley na nakasuot ng magagarbong kasuutan. Ang mga kasuutang ito ay mahalaga para sa mga naghahangad na maging master ng mahika sa Rondel at dapat isuot sa lahat ng oras. Kung hindi tanggapin ng mga kapwa master ang tesis ni Leyley, maaaring dumihan ng tinta at langis ang kanyang kasuutan. Pinagaan ni Itami ang loob niya tungkol sa kanyang papel bilang isang mag-aaral. Ang kanilang presensya ay ikinagulat ng may-ari ng bahay tuluyan, at dinala sila ni Leyley sa distrito ng pananaliksik at pagpapaunlad. Dito, ipinaliwanag niya ang pagiging hiwalay ng mga master, dahil na rin sa mga pangyayaring nagresulta sa ang pagkawasak ng dekada ng pananaliksik. Sa opisina ni Grandmaster Mimosa, isang matandang babae na guro ni Leyley, si Leyley ay tinatawag sa palayaw at pinupuri ang kanyang mga nagawa. Ang pagtatangka ni Mimosa na kumuha ng mga upuan ay nauwi sa isang nakakatawang kapalpakan. Ang eksenang ito ay sinundan ng pagpasok ng isang nakababatang babae na pinagsabihan si Mimosa. Ipinapahayag ng babaeng ito ang paghamak sa mga tagumpay ni Leyley, itinataas ang pag-angat ni Leyley tungo sa master rank at ang kanyang pakikisama sa mayayamang individual, kabilang si Itami at maging isang kaibigang elf. Ibinunyag na ang nakababatang babaeng ito ay si Arpeggio, ang nakatatandang kapatid ni Leyley. Kasabay nito, sa Imperial Capital, isang JGSDF Chinook ang nagdadala ng ulo ng Fire Dragon sa kapital, tanda ng pagsulong tungo sa usapang pangkapayapaan. Pinagninilayan ni Pina at Suhiro ang kanilang paglalakbay patungo sa negosasyon. Habang papalapit ang usapan, ang papel ni Pina ay lumipat sa pagtuon sa kanyang pag-aaral. Napansin ni Pina ang isang tao sa karamihan at pabirong binanggit si Sherry. Ang pakikitungo ni Sherry kay Suhiro ay kakikitaan ng pagpupursigi at kabaitan. Binibigyang diin niya ang pangangailangan ng pagkakaunawaan sa isa't isa sa pagitan ng Imperyo at Japan para sa makabuluhang talakayan. Ipinakilala ni Suhiro si Sherry kay Vice Minister Shiryuki Rico, ngunit ang pagkakaiba sa kultura at ang mga hindi pagkakaunawaan ay nagtutulak kay Rico na kwestiyonin ang mga balak ni Suhiro na sumisira sa layuning pagpagaan ng tensyon ni Sherry. Sinimulan ni Suhiro na pagdudahan ng edad ni Sherry dahil sa kanyang asal. Samantala, nabigo ang plano ni Zorzel na pigilan ang negosasyon para sa kapayapaan, kaya siya ay nabigo. Hindi niya sigurado ang susunod niyang gagawin at nagpapagalagala sa pagkadismaya. Minamanipula ni Tool ang mga pangyayari, inuutusan ng isang nasasakupan na kunin ang isang bagay para sa kanya. Sa isang malaking kaganapan, sina Zorzel at Pina, kasama si Emperor Molt, ay nakatanggap ng palakpakan. Kinausap ni Zorzel ang mga piling maharlika na kasama sa palitan para sa kapayapaan. Habang pinamamahalaan ni Molt at Pina ang pagtitipon, nakatuon si Zorzel sa mga maharlika na nagpapahayag ng pagsisisi dahil sa pagiging napilitang biguin ang imperyo. Itinapon ni Zorzel ang kanyang pagpapanggap na kamangmangan, at kinikilala niya ang nagbagong sitwasyon. Si Suhiro, abala sa titig ng emperador, ay hindi napapansin ang interaksyon na ito. Napansin ni Bose at ng bagong dating, si Shandy Graff, ang pagod ni Pina dahil sa walang tigil na usapan ng kapayapaan. Ang sagot ni Pina ay nagpapahiwatig ng kanyang pinaghirapang pahinga. Di kalaunan, ipinakita ng mga sundalo ang naputol na ulo ng dragon ng apoy sa pagtitipon. Humingi ng paliwanag si Pina, at ibinunyag ni Shandy na sina Itami, Rory, Leyley, Tuka, at Yao ay mananagot.
Nilinaw ni Pina na bagaman naroon si Rory, si Itami ang nanguna sa grupo. Naalala ni Pina ang paghaharap ni Itami kay Zorzel. Dahil sa pagkainis sa pakikialam ng kanilang kaaway, ang pagkadismaya ni Zorzel ay bahagyang napawi ng koneksyon ni Leyley sa kanya. Ginagamit ito ni Emperor Molt upang purihin si Leyley habang binabaliwala ang iba. Gayunpaman, binigyang diin ni Suhiro at Shirayuki na ang anumang bansa ay tutugan ng katulad, na nagpukaw ng sama ng loob ni Zorzel at ang kanyang paniniwala sa kanyang sariling halaga. Sa panahon ng toast, bumagsak si Emperor Molt, malamang na nilaso ni Natul at Boro. Ang masamang ngiti ni Zorzel ay nagpapakita ng kanyang pagkaunawa sa kahalagahan ng pangyayari. Sa kabaligtaran, sina Pina at ang mga bisita ay labis na nasindak sa nagaganap na trahedya. Ipinahayag ni Zorzel A. Caesar ang kanyang pag-angkin bilang bagong pinuno ng imperyo, sa kabila ng mga pagsubok sa labanan. Ipinahayag niya na ang mga senadornot, na nawalan ng pag-asa dahil sa kanilang mga pagkatalo, ay nag-iisip na sumuko at isuko ang kanilang kalayaan. Binigyang diin niya ang pangangailangan para sa pagkakaisa upang lumikha ng bagong kasaysayan para sa kanilang bansa, na humantong sa madla na masigasig na sambitin ang kanyang pangalan. Samantala, ang Japan Self-Defense Forces ay nagsisikap na alamin ang kalagayan ng Emperor. Nagpakita si Zorzel kasama ang isang batang babae na nagngangalang Rondel at ipinakilala siya bilang isang bayani ng imperyo, ipinahihiwatig na dapat siyang ipakitaan ng paggalang. Kasabay nito, tinatanong ni Prinsesa Pina Colada ang kapangyarihan ni Zorzel na ikulong ang mga senador na pabor sa kapayapaan. Inaakusahan niya ang mga ito na sinuhulan ng mga Hapones. Hinihingi ni Pina Colada ang patunay at kinukwestiyon ang kanyang mga intensyon. Ipinapaliwanag ni Zorzel na siya ang namamahala habang wala ang emperador, at hinihiling niya kay Pina na pangunahan ang negosasyon sa Japan. Nagdududa si Pina tungkol sa posibilidad ng matagumpay na negosasyon, ngunit naniniwala si Zorzel na maaari silang makipagnegosasyon pagkatapos nilang makamit ang kanilang mga layunin ng hindi sumusuko. Samantala, dalawang general ang dumakip sa isang lalaki para sa isang pag-uusap. Ipinapaliwanag ni Zorzel na kailangan nilang bumuo ng estratehiya para sa hinaharap. Iminumungkahi ng lalaki na gumamit ng hindi karaniwang pamamaraan dahil hindi sila mananalo sa direktang labanan. Iminumungkahi niya na gumamit ng mga duwende para salakayin ang mga kalapit na nayon o magbalat kayo ang kanilang mga sundalo bilang mga kaaway upang sirain ang kanilang reputasyon. Nagpahayag ng galit si Pina Colada sa planong ito, kinukwestiyon ang kanilang dangal bilang mga sundalong imperyal. Ikinatwiran ng lalaki na wala silang ibang pagpipilian laban sa isang hindi matatalong kalaban, at sinang-ayunan ni Zorzel ang kanyang plano. Lumapit si Pina Colada kay Prinsipe Dayabo, hinihimok siyang tumulong na pigilan si Zorzel at tuparin ang kanyang responsibilidad. Bilang kasapi ng maharlikang pamilya, plano ni Dayabo na isama ang ibang mga bansa upang makialam laban kay Zorzel. Binabalaan siya ni Pina na ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng kanilang lupain at mga tao. Kinikilala ni Dayabo ang panganib ngunit wala siyang ibang nakikitang paraan. Pagkatapos ng ilang araw, sina Leylina, Rory Mercury, at Tukaluna Marso ay naglalakbay sa isang barko. Ipinakilala ni Leyley sa kanila ang isang matandang mage na nagngangalang Mamosa, na nagbahagi ng kasaysayan ng lungsod kung nasaan sila. Ipinapaliwanag niya na lahat ng mga demo-human ay lumipat dito sa pamamagitan ng isang tarangkahan. Ipinakita ni Leyley sa kanila ang isang laptop mula sa sibilisasyon ng Japan. Nagbibiro si Shino Kurabayashi tungkol sa pagpapakasal at pagiging isang may bahay, na nagmumungkahi kay Itami. Dapat magpakasal. Ibinunyag ni Leyley na hindi na single si Itami, dahil nakumpleto na nila ang 3 gabing seremonya. Ipinaliwanag ng matanda na ang pagbabahagi ng silid sa loob ng 3 gabi ay nangangahulugang may relasyon. Si Kurabayashi ay pabirong sumugod kay Leyley, na humantong sa isang mahiwagang paghaharap sa pagitan nila. Isang hindi kilalang lalaki ang tangkang sugurin si Leyley, ngunit si Grey Coldo ay pumagitna upang protektahan siya. Pinayuhan niya silang umalis sa lugar at ibinunyag ang papel ni Leyley sa paglaban sa Dragon ng Apoy. Nagsanib puwersa sila upang labanan ang pag-atake ng isang assassin. Nakatanggap ang Ministry of Defense ng isang liham na nagbubunyag na ipinatupad na ni Zorzel ang kanyang espesyal na operasyon na lalong nagpatibay ng kanyang kapangyarihan sa kabisera.
Tumanggi si Taro Kanuo na kumilos agad, naniniwalang ang pagpanig sa mas mapayapang pangkat ay lalo lamang magpapalakas sa oposisyon. Ipinapayo niya na maghintay ng tamang panahon para makialam. Sa espesyal na rehiyon, pinagtatalunan ng mga general ng Japan Self-Defense Forces kung paano sagipin ang kanilang mga tauhan. May nagmungkahi na ipadala ang Combat Group 1, habang ang isa naman ay nagpanukala na ipadala ang Group 4. Inutusan sila ni Koichiro Heizama na maghanda para sa posibleng aksyon sa loob ng 24 na oras. Nag-aalala si Prinsesa Pina Colada sa kaligtasan ni Marquis Kaizel, at inaaliw siya ng kanyang lingkod. Nakasama niya ang pamilya Tuyol, malayo sa agarang panganib. Dahil sa pakiramdam na wala siyang magawa, ikinalungkot ni Pina Colada ang kanyang sitwasyon. Samantala, dumating ang operasyon sa Royal Mansion. Inutusan ng ama ni Sherry na protektahan niya si Marquis Kaizel, habang siya at ang kanyang ina ay susunod. Inakay ni Sherry si Marquis Kaizel sa isang lihim na daanan, ngunit paglabas nila, natuklasan nilang nasusunog na ang mansion. Tinangka ni Sherry na iligtas ang kanyang mga magulang, ngunit pinigilan siya ni Marquis Kaizel, dahil nakita niya ang panganib. Bumuo ng plano si Gimlet, ang pinuno ng operasyon, upang hulihin sila at naghanap sa lungsod. Pagkatapos ng ilang oras, nagutom sina Sherry at Kaizel. Naghahanap si Sherry ng pagkain sa bahay ng isang lalaki, ipinagpapalit ang 5 perlas na ibinigay sa kanya ni Sugawara-sama. Nagulat siya na may pagkaing Hapones at nalaman na ang Jade Palace ang naglalaan para sa kanila. Ipinapaliwanag ng lalaki na binabantayan ng mga kabalyero ni Prinsesa Pina ang mga diplomata, at ibinahagi niya ang impormasyon tungkol sa pagpapalit ng mga bantay. Kinabukasan, ipinahayag ni Sherry ang kanyang pagnanais na maghayganti at naniniwalang kailangan niya ng malaking kapangyarihan, pinag-iisipan ang pagpunta sa Jade Palace. Samantala, sinalakay ng operasyon ang lungsod sa paghahanap kay Marquis Kaizel, batid ang panganib na dulot nila sa mga residente, nagpasya sina Sherry at Kaizel na umalis. Sa huli, nakarating sila sa Hapon. Sa Palasyong Jade, dumating ang balita na nagbabalak ng pag-atake ang operasyon. Pagdating nila sa palasyo, sinubukan ni Sherry na makipagkita kay Sugawara-sama, ngunit tinanggihan niya dahil ayaw niyang isugal ang interes ng bansa dahil sa personal na damdamin. Dumating si Gimlet, kaya desperadong tinawag ni Sherry ang pangalan ni Sugawara-sama. Namagitan siya at ipinahayag na si Sherry ang kanyang mapapangasawa, at balak niyang pakasalan nito pagdating nito sa edad na 16, naghanda si Sugawara-sama na tumulong sa kanila, nang biglang sumalakay ang operasyon sa palasyo. Nagkaroon ng pagpupulong sa mga opisyal ng military self-defense. Binigyang diin ni Taro Kanuo ang pangangailangang ilabas si Shuri Yuri at ang kanyang grupo mula sa kanilang mapanganib na sitwasyon. Iminungkahi na iwasan muna nilang kumilos habang naroon pa ang mga ambasador at media sa espesyal na rehiyon, mas mainam na kumilos kapag nakaalis na sila. Samantala, nilusob ng operasyon na ang Jade Palace para hulihin sina Marquis at Sherry. Sinabi niya kay Sugawara-sama na kung nagdudulot ng problema sa kanya ang mga ginagawa niya, malaya siyang kamuhian siya. Tumanggi siyang baliwalain ang paghihirap na dulot ng kanyang mga ginawa. Tumugon si Sugawara-sama na sinimulan niya ang laban para iligtas ang kanyang buhay. Sumali sa kanila si Marquis Kaizel at nagbigay ng payo tungkol sa pagharap sa mga laban at kahihiyan. Sa ilalim ng batas ng Emperor, idineklara niyang siya ang tagapangalaga ni Sherry at ipinahayag na siya ay maging kanyang biyenang lalaki. Dumating si Leyley Lolina at ang kanyang grupo sa isang bahay tuluyan. Sa gabi, nang mahimbing ang tulog ng lahat, sinugod sila ng mga alila. Wala ang mga miyembro ng grupo sa kanilang mga higaan dahil nakaramdam sila ng panganib. Inakala ng mga sumusugod na mga natutulog ang kanilang inaatake. Gayunman, nagpakita ang mga miyembro ng grupo nang atakihin ng mga sumusugod ang mga bakanteng higaan. Nalinlang ang mga alila ng isang taong nakilala nila sa bar na nagbintang sa grupo. Lumalabas na si Pied Piper, isang dalubhasa sa pagmanipula ng damdamin ng tao, ang nag-ayos ng sitwasyong ito. Humingi ng paumanhin ang mga alila kay Hamilton at sa iba pa, at pinatawad sila. Balak ng grupo na talunin si Pied Piper, at pinili si Shanti para pagmasdan ang sitwasyon, dahil siya pa lang ang hindi pa nakikita ni Pied Piper. Samantala, inutusan ni Zorzel si Lufflis na puksain sila agad. Si Prinsesa Pina Colada,
habang naliligo, ay nagtanong sa kanyang alipin tungkol sa sitwasyon sa palasyo ng Jade. Sinabi sa kanya ng alipin niya na ang mga ginawa ni Bose at Beefeater ay naaayon sa kagustuhan ng emperador. Nagpasya si Pina Colada na pumunta doon. Habang naliligo siya, pumasok ang isang lalaki at sinabi sa kanya na pinapatawag siya ni Zorzel sama sa palasyo ng prinsipe sa madaling panahon. Kalaunan, halos 100 sundalo ang sumugod sa palasyo ng Jade. Ipinapalam ni Zorzel kay Prinsesa Pina Colada na gusto niyang maiwasan ang mas maraming biktima. Iminumungkahi niya na lisanin ng mga tumatakas ang palasyo hanggang sa maging matatag ang sitwasyong pampulitika. Hinihiling niya kay Pina Colada na utusan ang kanyang mga kabalyero na huminto. Gayunpaman, nang tumanggi siya at tangkaing umalis, iniutos ni Zorzel na pigilan siya sa loob ng palasyo. Nagaganap ang isa pang pagpupulong sa mga opisyal ng puwersa ng depensa. Iginiit ni Knudsen na tungkulin nilang tugunan ang mga kahihinatnan na dulot ng mga aksyon sa larangan ng digmaan. Tinutukso ni Lovelace ang kanyang hukbo na ang Rose Knights, mga babae na nakasuot ng baluti, ay hindi kaya ang mga sundalong imperial. Sa kabilang banda, hinihikayat ng kapitan ng pangkat ng mga sundalong babae ang kanyang mga tropa na huwag matakot at ipagpatuloy ang paglaban. Nagsisimula ang labanan sa pagitan ng Rose Knights at mga sundalong imperial. Ayon sa plano ni Lele Lalina, hinahabol ni Shandy ang mga lingkod na sumalakay sa kanila. Habang nagkakainan, nagbabalak ang mga lingkod na ito kasama si Nandra, isang miyembro ng Pied Piper, na atakihin si Lele. Nagmamasid si Sheena mula sa gilid, sinusubukang alamin ang kanilang tunay na pagkatao. Kasama sa plano ang magpanggap na nasa ilalim ng impluwensya ng Pied Piper at atakihin si Lele habang nagpepresente siya. Pinapayuhan nila si Lele na magsuot ng proteksyon sa ilalim ng kanyang damit at magpanggap na walang malay. Kapag sinilip ni Pied Piper si pangalan ng babae, plano nilang hulihin siya. Napagtanto ni Shandy na nadaya sila. Pagkaraan ng 4 na araw, ipinaalam ni Shandy kay Lele ang tungkol sa paghabol kay Nandra at isiniwalat ang buo nilang plano. Bumuo ng plano si Itami at ang kanyang grupo para dakpin si Pied Piper. Sinamahan nila si Lele sa pagsusulit para sa kanyang propesor. Sa gitna ng paglilitis, isang lalaking nagbalat kayong matanda ay tinangka siyang saksakin. Pumagitna si Itami at iniligtas siya. Habang nagpapatuloy ang iba sa pagtatanghal, nagbantay si Itami upang matiyak na walang mangyayari. Nang malapit nang magpresente si Lele, tinangka siyang atakihin ni Nandra, ngunit binaril siya ni Itami. Sinabi ni Itami kay Lele na ligtas siya at paalis na sana nang biglang atakihin ni Shandy si Lele gamit ang isang kutsilyo. Sa ibang lugar, dismayado si Lovelace na natatalo ang kanyang 1,000 sundalong imperial sa 300 kataong hukbo ng mga babae. Dumating si Tual at nag-alok ng mas maraming sundalo kung kinakailangan upang masiguro ang tagumpay para sa ulat ni Zarzel. Samantala, plano ni Boses na pangunahan ang lahat palabas ng palasyo, sumugod patungo sa Atalaca, at balak niyang isama si Prinsesa Pina Colada bago lisanin ang kabisera. Isa pang atake ang naganap sa hukbo ng mga babae. Sa utos ni Zarzel, dinakip ng mga sundalo si Prinsesa Pina Colada, at nilagyan siya ng posas at kasuutan ng mga bilanggo. Kinukutsa ni Tual siya dahil hindi niya pinansin ang mga babala at nakialam sa kanilang mga ginagawa. Dinalaw ni Itami si Lele at natagpuan siyang ligtas dahil sa baluting suot niya. Ipinaliwanag ni Shandy na inatake niya si Lele para iligtas si Pina Colada, dahil gusto ni Zarzel na mawala si Lele. Sinubukan ni Shandy na patunayan ang katapatan ni Pina sa pamamagitan ng pagpapakita kay Zarzel ng ulo ni Lele. Ibinunyag ni Shandy na nasa panganib ang buhay ni Pina. Nagplano rin si Greco para iligtas si Prinsesa Pina Colada at iminungkahi kay Itami na kontekan ng JSDF para humingi ng tulong. Nagmamadaling pumunta sa Jade Palace ang mga miyembro ng JSDF at grupo ni Itami, naghahanda para sa labanan. Ang pag-aproba ni Morita ay nagpapahiwatig ng simula ng misyon ng JSDF na iligtas ang grupong makakapayapaan sa kabisera. Sinisimulan ng JSDF ang kanilang estratehiya sa pamamagitan ng pagpuksa sa panlaban sa himpapawid na depensa ng imperyo, pagkuha sa kanlurang pintuan, at pagbaba ng mga paratrooper mula sa itaas. Ang pagkakita kay Zarzel at sa kanyang mga tagasunod sa mga sundalong kaaway na bumababa mula sa langit ay ikinalito sila. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Zarzel na ipagtanggol ang lungsod,
Mabilis na nalupig ng makabagong armas ng JSDF ang panlaban ng imperyo. Ang mga pagtatangka ng imperyo na lumaban ay mabilis na napigilan. Ang piitan ng Beson ay napasailalim sa kontrol ng JSDF, na humantong sa pagpapalaya sa mga nakakulong na makakapayapaan. Mga senador, kasama sina Cicero Lamoltos at ang kanyang asawa. Sa tulong ni Misery at iba pa, ang mga senador ay inilalabas mula sa kapital. Samantala, dumating ang ika-11 Airborne Division sa Jade Palace, na nagresulta sa sagupaan sa pagitan ng mga gwardya ng palasyo at ng mga imperial. Naglunsad ng pananambang ang JSDF, na ikinasugat ng isa sa kanilang mga sariling sundalo. Gamit ang kanilang mga modernong rifle na may grenade launcher, madaling na itaboy ng JSDF ang mga pagtatangka ng mga imperial na mapasok ang kanilang depensa. Natalo ni Bose si Luffles, na pumipigil sa kanyang pagtakas. Sa pagkakasiguro ng Jade Palace at ligtas ang mga VIP, nakikipag-ugnayan si Colonel Kengan kay Bose at Beefeater. Ang plano ay binalangkas para ilikas ang mga sugatang kabalyero gamit ang mga helikopter na Chinook. Si Bose ay umalis para sagipin si Prinsesa Pina Colada, kasama si Beefeater upang maging maingat. Sa labas ng kapital, ang mga senador na panig sa kapayapaan ay sumakay sa mga helikopter na Chinook. Nagkitang muli si Marquis Kaizel kasama si Cicero at ang kanyang asawa, at nalaman ang tungkol sa kanilang pagkaligtas. Ipinapaliwanag ni Cicero ang nangyari sa ibang mga senador batay sa kanilang paglaban. Ang paglapit ni Bose sa Imperial Palace para iligtas si Pina. Gayunpaman, siya ay hinarap ng isang miyembro ng Operatinina, na inakusahan ng pagtataksil. Ang kabayo ni Bose ay napatay, ngunit dumating si Beefeater para suportahan siya. Sinisundan silang mabuti ng mga Imperial. Samantala, sa labas ng kabisera, naghihintay ang grupo ni Coronel Kengan kina Bose at Beefeater. Nakita nila ang mga kawal ng Imperial na humahabol sa mga kabalyero. Nag-utos si Kengan ng maingat na pag-atake, para protektahan ang mga babae. Sa pagtakas, nasugatan ang kabayo ni Beefeater, kaya't bumagsak ang dalawang kabalyero. Nahuli sila ng mga sundalo ni Kengan, at nakasakay silang lahat sa isang helikopter bago pa sila maabyutan ng mga Imperial. Patungo sa Elnos, nagdadalamhati si Bose dahil hindi niya nailigtas si Pina. Inaalaw siya ni Beefeater, habang naantig si Kengan at ang kanyang grupo sa madamdaming sandali. Iniisip ni Kengan kung paano kaya haharapin ni Itami ang ganitong kahirap na sitwasyon. Samantala, si Itami at ang kanyang grupo ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Si Itami at ang kanyang pangkat ay matagumpay na nakarating sa kabisera ng imperyo sa tulong ng mga miyembro ng ikatlong Recon. Sa loob ng trono, si Zorzel ay malapit ng parusahan ang kanyang kapatid na si Pina, inaakusahan siya ng pagtataksil. Ngunit, si Itami ay biglang pumasok sa tagpo kasama ang kanyang mga kasama. Inutusan ni Zorzel ang kanyang mga bantay na atakihin si Itami, ngunit sila ay nag-aalangan ng mapagtanto na si Rory ay kasama nila. Sa pagkayamot, pinakawalan ni Zorzel ang isang malakas na ogre upang labanan ang mga dayuhan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawang talunin ni Lele at Rory ang ogre, kaya nagulat si Zorzel. Hinarap ni Itami si Zorzel at iginiit ang pagpapalaya kay Pina, habang binabalaan si Zorzel na itigil ang pagpapadala ng mga mamamatay tao kay Lele. Matigas na tinanggihan ni Zorzel ang mga kahilingan na ito at sinubukang haminin si Itami. Ngunit, pinaputukan ni Itami si Zorzel bilang babala na nagpatigil sa kanya. Ipinahayag ni Itami ang kakayahan ng JSDF na abutin si Zorzel kahit saan at binabalaan siya ng matinding kahihinatnan kung lalabag muli siya sa patakaran. Kasama si Pina, inilabas ni Itami ang grupo sa palasyo, tinulungan ng iba pang miyembro ng ikatlong Recon. Habang tumatakas sila, nakatanggap si Itami ng mga balita tungkol sa pag-usad ng iba. Matagumpay na nailigtas ni Hirokawa, Hamilton, at Yao si Mold. Naglalabanan sina Shirobe Ashi at Tuka laban sa mga gwardya ng imperyo. Habang papalabas ng lungsod, tinangka ng mga sundalo ng imperyo na harangan ang kanilang daan, ngunit napilitan silang tumabi dahil sa madiskarteng pagkilos ni Itami. Muling nagsama-sama ang grupo at nagpatuloy patungo sa kanlurang tarangkahan. Sa tulong ng 3rd Recon, matagumpay na nabuwag ng mga LAV ang kanlurang tarangkahan at nalampasan ang mga hadlang sa kanilang daan. Habang patungo sila sa Atalaka,
Nagising si Molt at nakipag-usap kay Pina tungkol sa nalalapit na digmaang sibil at ang pangangailangang siya ang umupo sa trono. Sa imperial na kabisera, naghahanda si Zorzel na umalis kasama ang kanyang mga tagasunod, nanunumpa ng paghihiganti laban sa JSDF. Si Tugol, na nagplano ng malaking bahagi ng kaguluhan, ay hindi lubos na nasiyahan sa kinalabasan at lumuha. Si Fairuta, ang kusinero, ay ipinagbigay alam sa kanyang mga nakatataas tungkol sa mga kilos ni Zorzel at tahimik na lumisan sa grupo dahil sa panganib. Sa Atalaka, kinoronahan si Pina bilang prinsesa ng imperyo, nangangako na magsusumikap para sa kapayapaan sa pagitan ng imperyo at Hapon. Sa Tokyo, nagpasya si Itami na lumiban sa koronasyon ni Pina para dumalo sa isang Dojin convention, dahil pinalampas niya. Dati dahil sa insidente sa Ginza. Nagkataon naman, nakita niya sina Leyley, Rory, at Tuka na umaakit ng pansin mula sa mga tao. Inalok sila ng pulis na sumakay para makaalis sa lugar. Nakilala ni Risa si Itami at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Naiinis, sinabi ni Itami na gusto lang niyang mag-enjoy sa convention. Habang umaalis sila, napaisip siya kung paano hindi sinasadya ng mga babae na ginulo ang kanyang araw pahinga. Iyan ang buod ng gate. Gaya ng dati, kung nagustuhan ninyo, ipaalam ninyo sa ibaba, pati na rin siguraduhing nakasubscribe kayo. At aalis na ako.